Ang malamig na hangin sa loob ng eksklusibong bridal boutique sa Makati ay tila tumatagos hanggang sa buto ni Patricia. Nakatayo siya sa harap ng isang dambuhalang salamin na may ginintuang kwadro, pinagmamasdan ang kanyang sarili sa suot na gown na kulay garing. Ang tela ay gawa sa pinakamahal na seda mula sa Europa, yumayakap sa kanyang katawan na sa edad na 40 ay nananatili pa ring balingkinitan at kaakit-akit. Ngunit sa kabila ng karangyaan ng kanyang kasuotan, ang mga mata ni Patricia ay salamin ng isang kaluluwang pagod na. Ngayon, ang huling sukat para sa kanilang renewal of vows, isang marangyang seremonya para sa ika-20 anibersaryo ng kasal nila ni Anthony. Hindi ito ideya ni Patricia. Ito ay kagustuhan ng kanyang biyenan, si Doña Mercedes, na naniniwalang ang isang engranding pagdiriwang ang solusyon sa lahat ng bulong-bulungan tungkol sa lumalamig na pagsasama ng mag-asawa at ang humihinang takbo ng kanilang kumpanya. Sa likuran ni Patricia nakaupo si Doña Mercedes sa isang velvet na sofa, hawak ang isang tasa ng tsaa na tila ba isa itong setro ng kapangyarihan. Ang matanda ay nakasuot ng ternong may burda at ang kanyang leeg ay nabibigatan sa dami ng perlas. Sinuri ni Doña Mercedes ang manugang mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa likod ng makapal na salamin. Masyadong mababa ang neckline na yan. Patricia ang puna ng matanda. Ang boses ay puno ng hindi maitatagong disgusto. Hindi ba't tinuruan kita na ang isang disenteng babae, lalo na ang asawa ng isang CEO, ay hindi dapat nagpapakita ng masyadong maraming balat? Para kang nagaimbita ng mali siya. Huminga ng malalim si Patricia. Pinipigilan ang pagnanais na hubarin ang gown at umalis na lang bigla. Sanay na siya sa mga pasaring ng biyenan. Sa loob ng 20 taon, wala siyang ginawang tama sa paningin nito. Ito ang pinili ni Anthony, Mama. Mahinahong sagot ni Patricia habang inaayos ng modista ang laylayan ng kanyang bestida. Sabi niya, gusto niyang makita akong moderno at bata tingnan. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak agad na lumambot ang ekspresyon ng matanda, ibinaba nito ang tasa sa platito ng maraahan. Ah, si Anthony. Siya ay mayroong napakagandang panlasa mana sa akin. Nasaan na ba ang asawa mo? Ang sabi niya ay susunod siya rito upang bayaran ang gown at dalhin tayo sa tanghalian. Nagpaalam siya na may emergency meeting daw sa isang kliyente sa ibabang palapag. Pagsisinungaling ni Patricia bagamat ang totoo ay hindi na sumasagot si Anthony sa kanyang mga tawag simula pa kaninang umaga. Darating din siya maya-maya. Sa sandaling iyon, ang telepono ni Patricia na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng sofa ay umilaw. Isang mahabang pag-vibrate ang naramdaman sa buong ibabaw ng mesa, udyat ng isang mahalagang abiso. Lumapit si Patricia at kinuha ang telepono. Inaasahan niya na mensahe iyon mula sa kanyang sekretarya tungkol sa trabaho. Ngunit nang mabasa niya ang nasa screen, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ay isang alerto mula sa bangko. Transaction alert 400 at 50,000 piso sa Golden Treasures Jewelry. Card ending in 8890. Cardholder Anthony. 450,000 piso sa isang tindahan ng alahas. At ang transaksyon ay naganap, hindi pa lumilipas ang 1 minuto. Napakunot ang noo ni Patricia. Ang Golden Treasures ay nasa kabilang wing lang ng mall na ito. Kung nasa meeting si Anthony, bakit siya bumibili ng alahas na nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso? May bahagi ng kanyang puso ang gustong umasa. Baka regalo ito para sa anibersaryo nila. Baka isang sorpresa. Ngunit ang utak ni Patricia na hinasan ng 2 dekada ng pagpapatakbo ng negosyo at pagharap sa mga kasinungalingan ng kanyang asawa ay alam ang katotohanan. Wala pang binibiling regalo si Anthony na lampas sa 10,000 piso para sa kanya sa mga nakalipas na taon, maliban na lang kung ito ay galing din sa pera ni Patricia. Nagbihis na ako, Mama.
Sabi ni Patricia mabilis na naglakad patungo sa fitting room. Pupuntahan ko lang si Anthony. Sabi ng sekretarya niya ay, tapos na ang meeting. Baka nasa labas lang siya. Sumama na ako, deklarasyon ni Doña Mercedes habang dahan-dahang tumatayo. Gusto kong makita kung ano ang bago sa Louis Vuitton. Makalipas ang ilang minuto, naglalakad na ang dalawang babae sa makintab na pasilyo ng Greenbelt. Ang tunog ng takong ng sapatos ni Patricia ay mariin at mabilis, habang si Doña Mercedes ay pilit na humahabol sa kanya ang baston, nito ay tumatama. Sa sahig sa bawat hakbang, ang Golden Treasure sa isang tindahan na may malalaking salaming dingding dinisenyo upang ipakita sa lahat ng dumadaan ang kinang ng kanilang mga paninda. Habang papalapit sila, bumagal ang hakbang ni Patricia. Ang kanyang hinala ay nagkatotoo, ngunit mas masakit pa ito kaysa sa inaasahan niya. Sa loob ng tindahan nakatayo si Anthony. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit na kulay asul na binayaran ni Patricia. Ang buhok niya ay maayos na nakatabi at ang kanyang mukha ay aliwalas, punong-puno ng sigla at tawa. Ngunit hindi siya nag-iisa. Isang babaeng bata, marahil ay nasa 24 anyos ang nakakapit sa kanyang braso. Ang babae ay may mahabang buhok na kulay kastanyas, nakasuot ng isang maikling pulang bestida na nagpapakita ng kanyang mapuputing binti. Siya ay si Bea, ang babaeng nakikita ni Patricia sa mga social media posts na laging nasa mga mamahaling resort. Napanood ni Patricia kung paano isinuot ni Anthony ang isang kumikinang na kwintas sa leeg ni Bea. Pagkatapos ay hinalikan ni Anthony ang pisngi ng babae, isang halik na puno ng pamilyaridad at pagnanasa. Si Bea ay tumawa isang tawa na kahit hindi naririnig ni Patricia ay alam niyang puno ng kalandian at tagumpay. Parang sinaksak ang dibdib ni Patricia. Ang lalaking ito na laging nagrereklamo sa kanya na pagod sa trabaho, na laging sinasabing walang oras, ay narito ngayon. Naglalaro ng apoy sa gitna ng araw. Anthony, ang mahinang bulong ni Doña Mercedes, sa tabi niya. Nilingon ni Patricia ang kanyang biyenan, umaasa ng kahit katiting na simpatiya o galit. Nakita niyang nakatingin din si Doña Mercedes sa loob ng tindahan. Kitang-kita ng matanda ang kanyang anak na may kasamang ibang babae. Malinaw na malinaw ang ebidensya ng pagtataksil. Ngunit sa halip na sumugod o magalit, isang kakaibang ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Doña Mercedes. Pagkagulat pagkatapos ay mabilis na paghuhugas kamay. Agad na umiwas ng tingin ang matanda at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Patricia. Iya, parang nahihilo ako, sabi ni Doña Mercedes nang mabilis hinihila si Patricia palayo sa salamin. Doon tayo sa kabilang banda. Masama ang pakiramdam ko. Parang kailangan ko ng tubig. Tiningnan ni Patricia ang kanyang biyenan ng diretso sa mata. Alam niya na nakita nito si Anthony. Alam niya na nagpapanggap lang ito. Ang sakit ng pagtataksil ng iyong asawa ay masakit, pero ang pagtatakip ng ina nito ay parang asin sa sugat. Nakita mo siya, hindi ba mama? Tanong ni Patricia, ang boses ay malamig at matalim. Wala akong nakita, mabilis na sagot ni Doña Mercedes, ngunit hindi makatingin ng diretsyo. Namalikmata ka lang siguro. Baka kliyente lang yon. Halika na Patricia, huwag tayong gumawa ng eksena dito. Nakakahiya sa mga tao. Nakakahiya. Iyon lang ang mahalaga kay Doña Mercedes. Ang imahe, ang apelyido, hindi ang nararamdaman ng babaeng bumubuhay sa kanila sa loob ng maraming taon. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Patricia. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, may namatay sa loob niya. Ang Patricia na mapagbigay, ang Patricia na laging umiintindi, ang Patricia na martir, siya ay pumanaw na. Sige mama, sabi ni Patricia ng mahinahon. Mauna na kayo sa coffee shop sa tapat. Bibili lang ako ng gamot para sa hilo ninyo. Susunod ako. Nag-atubili sandali si Doña Mercedes, lumingon muli sa tindahan ng alahas, kung saan masayang nagtatawanan sina Anthony at Bea. At pagkatapos ay tumango. Mabilis na naglakad palayo ang matanda.
tila tumatakas sa katotohanan. Nang mag-isa na si Patricia, hindi siya umalis. Nanatili siya sa pwesto niya, nakatago sa likod ng isang malaking pilar na gawa sa marmol. Mula rito, kitang-kita niya ang counter ng Golden Treasures. Nakita niyang inilabas ni Anthony ang itim na credit card, ang platinum card na konektado sa pangunahing account ni Patricia. Ang card na dapat ay para sa mga emergency ng pamilya, hindi para sa luho ng kabit. Nanginginig ang mga kamay ni Patricia, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Na matagal nang kinikimkim, kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang contact list at pinili ang numero ng bangko. Hindi ang automated hotline, kundi ang direct line ng kanyang personal banker na si Mr. Tan. Sumagot agad ang kabilang linya. "Magandang hapon, Ma'am Patricia. Ano po ang maipaglilingkod ko?" Huminga ng malalim si Patricia. Pinanood niya si Anthony na masayang nakikipag-usap sa kahera habang hinihintay na ma-process ang card. Si Bea naman ay abala sa pagsusukat ng isang pares ng hikaw na terno sa kwintas. "Mr. Tan, kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Patricia. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin na nagpapahiwatig ng awtoridad. "Nawawala ang platinum supplementary card ng asawa ko. Sa tingin ko ay nanakaw ang wallet niya kanina habang nasa meeting siya." "Naku, delikado yan, ma'am," sagot ni Mr. Tan na may halong pagkabahala. "Gusto niyo po bang i-block ko agad?" "Huwag lang basta block, Mr. Tan," utos ni Patricia. "Gusto kong itag mo ito bilang stolen card sa system. Ngayon din, may natatanggap akong notifikasyon na may sumusubok gamitin ito ngayon sa Makati. Sigurado akong magnanakaw yon. Pakiusap tanggihan ng transaksyon at utusan ng merchant na kumpiskahin ang card." "Masusunod, ma'am. Ginagawa ko na ngayon." "One moment." Pinanood ni Patricia ang bawat segundo. Nakita niyang inabot ng kahera ang card ni Anthony at isinaksak ito sa terminal. "Okay na po, ma'am. Card is reported stolen. Decline code sent. Salamat, Mr. Tan. Ikaw ang nagligtas sa amin." Ibinaba ni Patricia ang telepono at tumutok sa eksena sa loob ng tindahan. Sa loob ng Golden Treasures, ang ngiti sa mukha ni Anthony ay unti-unting naglaho. Nakita ni Patricia ang pagkunot ng noo ng kahera. May sinabi ang babae kay Anthony habang nakatingin sa screen ng terminal. Umiling si Anthony, tumatawa ng pilit. Marahil ay sinasabi niyang imposible iyon. Mayaman siya. Siya ang asawa ni Patricia de Villa. Sinubukan ulit ng kahera. Muli umiling ito. Sa pagkakataong ito, tumawag na ang kahera ng manager. Ang mukha ni Anthony ay nagsimulang mamula. Ang kaninang postura ng isang hari ay napalitan ng anyo ng isang daga na naipit sa bitag. Nakita ni Patricia kung paano lumingon si Bea kay Anthony. Ang ngiti sa mukha nito ay napalitan ng pagtataka at hiya. Ang ibang mga customer sa loob ng tindahan ay nagsisimula ng lumingon at magbulungan. Nagsimulang magpaliwanag si Anthony, ikumpas ang kanyang mga kamay ng mabilis. Ngunit ang manager ay nanatiling matatag, hawak ang credit card at hindi ito ibinabalik. Isang matalim na kasiyahan ang naramdaman ni Patricia. Ito ay simula pa lamang. Ang kahihiyan na nararamdaman ni Anthony ngayon ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na ibinigay nito sa kanya. Inayos ni Patricia ang kanyang buhok at pinahid ang isang butil ng luha na nagbabadya sa kanyang mata. Luha ng galit, hindi ng lungkot. Tinalikuran niya ang tindahan habang nagkakagulo pa rin sa loob. Naglakad siya patungo sa exit ng mall, iniiwan ang kanyang asawa at ang kabit nito na harapin ang unang hagupit ng kanyang paghihiganti. Kailangan niyang puntahan si Attorney Salvador. Ang renewal of vows ay hindi na mangyayari. Ang mangyayari ay isang digmaan at sisiguraduhin ni Patricia na sa digmaang ito, siya ang magiging reyna na magpapasuko sa kanilang lahat. Ang ulan ay bumabagsak ng malakas sa labas ng bintana ng opisina ni Attorney Salvador sa Ortigas, ngunit ang lamig sa loob ng silid ay hindi galing sa aircon o sa panahon.
Ito ay nagmumula sa mga dokumentong nakalatag sa ibabaw ng mahabang mesa na yari sa Nara. Si Patricia ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan upang itago ang kanilang panginginig. Sa harap niya si Attorney Salvador, ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama at ang pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya. De Villa ay nagtatanggal ng kanyang salamin. Ang mukha ng matanda ay puno ng awa at pag-aalala. "Sigurado ka ba rito, Patricia?" tanong ng abogado sa mababang boses. "Kapag sinimulan natin ito, wala nang atrasan. Ang mga nakikita mo sa papel na ito ay sapat na para ipakulong siya." Tumango si Patricia. Ang imahe ni Anthony at Bea sa loob ng jewelry shop kanina ay sariwa pa rin sa kanyang isipan, parang sugat na ayaw tumigil sa pagdurugo. "Ipakita mo sa akin ang lahat, Tito Saltani," utos ni Patricia. "Gusto kong makita kung gaano kalalim ang hukay na ginawa niya gamit ang pera ko." Bumuntong hininga si attorney Salvador at iniabot ang isang makapal na folder. Binuksan ito ni Patricia. Ang laman ay isang forensic audit report na lihim niyang ipinagawa noong nakaraang buwan pa, noong nagsimula siyang maghinala dahil sa madalas na business trips ni Anthony. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling at ang sinasabi ng mga numerong ito ay isang kwento ng kasakiman. 15 milyong piso sa loob ng 6 na buwan. Paliwanag ni Attorney Salvador habang itinuturo ang isang hilera ng mga numero na may pulang marka. Dito napunta ang pondo na dapat sana ay para sa renovation ng mga warehouse sa Cavite. Sinundan ng daliri ni Patricia ang linya. May mga transfer sa mga account na hindi pamilyar. May mga withdrawals na malalaki. Saan napunta? Tanong niya bagamat may hinala na siya. 5 milyon ay napunta sa pagbili ng isang condominium unit sa Bonifacio Global City, sagot ng abogado. Nakapangalan kay Bea Alonzo, iyon ang babae, hindi ba? Napapikit si Patricia. Ang kondo na yon ay mas mahal pa sa tuition fee ng mga pamangkin na tinutulungan niya. Si Anthony, na laging nagsasabing nagtitipid sila, ay bumili ng bahay para sa kabit niya gamit ang pera ng kumpanya. At ang iba? Tanong ni Patricia. Idinilat ang mga mata. May 10 milyon pa. Nag-atubili sandali si Attorney Salvador. Tumingin siya kay Patricia na parang tinitimbang kung kaya ba nitong tanggapin ang susunod na revelasyon. Ang 7 milyon ay napunta sa pagbabayad ng mga utang sa kasino. Dahan-dahang sabi ng abogado. Hindi kay Anthony, kundi sa pangalan ni Doña Mercedes. Nanlamig ang buong katawan ni Patricia. Ang kanyang biyenan, ang babaeng kasama niya kanina sa mall na nagpanggap na walang nakita na kumampi sa kanya sa harap ng ibang tao, pero sa likod ay tinotolerar ang lahat. Kaya pala bulag si Doña Mercedes sa pambababae ng anak niya. Dahil si Anthony ang tagabayad ng mga utang niya sa sugal gamit ang nakaw na yaman ni Patricia. Sila ay magkasabwat. Ang mag-ina ay parang mga linta na unti-unting sumisip-sip sa dugo ng pamilya De Villa habang nakangiti sa harap niya. At ang natitirang 3 milyon? Halos pabulong na tanong ni Patricia. Luho, sagot ni Attorney Salvador. Mga bag sapatos out-of-town trips. Lahat naka-charge sa representation expenses ng kumpanya. Pinalalabas niyang para sa mga kliyente. Pero ang mga resibo ay galing sa mga resort sa Boracay at Siargao kung saan siya nakikitang may kasamang babae. Isinara ni Patricia ang folder ng marahan. Ang sakit ay nandoon pa rin, pero ngayon ay nahahaluan na ito ng isang bagong emosyon pandidiri. Ano ang gagawin natin, Patricia? Tanong ni Attorney Salvador. Pwede tayong magsampa ng kaso ngayon din. Qualified theft, estafa. Pwede natin siyang ipakulong bukas na bukas din. Umiling si Patricia. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na lumalabo dahil sa ulan. Masyadong madali iyon, Tito Sal. Sagot niya, ang boses ay matigas. Kung ipapakulong ko siya ngayon, magmumukha lang akong kawawa. Ang asawang niloko, ang biktima,
At si Doña Mercedes iiyak lang yan at sasabihing wala siyang alam. Gusto kong maramdaman nila ang hirap. Gusto kong mawala sa kanila ang lahat, ang pera, ang pangalan at ang dignidad. Anong plano mo? Humarap si Patricia sa abogado. Isang madilim na desisyon ang nakaukit sa kanyang mukha. Ang proyekto sa Quezon, sabi niya, ang Eco Lodge Resort na matagal nang nakatingga. Kumunot ang noo ni Attorney Salvador. Ang proyektong yon, Patricia, sakit lang ng ulo yon. Ang lupa ay may problema sa titulo, ang mga lokal na tribo ay nagrereklamo at ang lugar ay binabaha tuwing tag-ulan. Lugi ang negosyong yon bago pa man magsimula. Alam ko, sagot ni Patricia ng may malamig na ngiti. Kaya nga perpekto ito para kay Anthony. Naintindihan agad ni Attorney Salvador ang ibig sabihin ni Patricia. Isang ngiti ng paghanga ang sumilay sa labi ng matandang abogado. Gusto mong ibigay sa kanya ang pamamahala. Gusto kong ibigay sa kanya ang lahat, pagtatama ni Patricia. Gagawin natin siyang CEO ng bagong subsidiary company na hahawak sa Quezon Project. Bibigyan natin siya ng buong kapangyarihan. Siya ang pipirma sa lahat ng kontrata. Siya ang hahawak ng pondo. At higit sa lahat, siya ang magkakaroon ng full liability sa anumang mangyayari. Isang poison chalice, bulong ni Attorney Salvador. Isang regalong nakamamatay. Gustong-gusto ni Anthony na maging boss, hindi ba? Patuloy ni Patricia. Lagi niyang sinasabi na hindi siya nabibigyan ng pagkakataong patunayan ang sarili niya dahil ako ang laging nasusunod. Pues ibibigay ko sa kanya ang pagkakataon. Hayaan nating maramdaman niya ang bigat ng corona. Kinuha ni Patricia ang kanyang telepono. Binuksan niya ang isang dummy account sa Instagram na ginagamit niya paminsan-minsan para i-check ang mga trends. Hinanap niya ang profile ni Bea. May bagong post. 10 minuto pa lang ang nakararaan. Isang litrato ng isang mamahaling steak dinner. Sa gilid ng plato ay may isang baso ng red wine at ang kamay ng isang lalaki na may suot na relo, ang Rolex na regalo ni Patricia noong nakaraang Pasko. Ang caption ay maikli pero masakit. Date night with my king. Spoiled as always. Surprises coming soon. Napatawa ng mahina si Patricia, isang tawa na walang halong saya. Spoiled, ang steak na yan ay marahil binayaran gamit ang natitirang cash sa wallet ni Anthony matapos ma-decline ang card niya kanina. At ang surprises marahil ay ang pangakong bibilhin ang kwintas bukas kapag naayos na ang problema sa bangko. Hindi alam ni Bea na ang king niya ay isa lang palang pawn sa chessboard ni Patricia at ang reyna ay handa ng gumalaw. Ihanda mo ang mga papeles, Tito Sal. Utos ni Patricia habang ibinabalik ang telepono sa bag. Gusto ko ang appointment papers niya ay maging handa bukas ng umaga. Kailangan nating gawing opisyal ang kanyang pagbagsak. Masusunod, Patricia. Pero mag-ingat ka. Kapag nalaman niya na wala na siyang pera, magiging desperado siya. Hayaan mo siyang maging desperado. Sagot ni Patricia habang isinusuot ang kanyang coat. Dahil sa larong ito, ako na ang may hawak ng mga baraha. Lumabas si Patricia ng opisina, sinalubong ang malamig na hangin ng gabi. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang bagyo sa buhay ni na Anthony Bea at Doña Mercedes ay paparating pa lamang. Uuwi siya ngayon sa bahay kung saan naghihintay ang kanyang asawa at sasalubungin niya ito ng pinakamagaling na pagpapanggap sa buong buhay niya. Tapos na ang panahon ng pagiging mabuting asawa. Ito na ang panahon ng paniningil. Ang hapagkainan sa mansyon ng mga De Villa ay nababalot ng nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig sa malawak na silid ay ang marahang pagtama ng pilak na kubyertos sa mamahaling porselana. Sa gitna ng mesa ay isang magarang vase na puno ng mga puting lili, ang paboritong bulaklak ni Patricia. Ngunit sa gabing ito, ang amoy ng mga ito ay tila amoy ng burol kaysa selebrasyon. Nakaupo sa kabisera si Anthony, pinaglalaruan ang kanyang steak na halos hindi pa nagagalaw. Ang kanyang mukha ay bakas pa rin ng inis at hiya
mula sa insidente sa mall kaninang hapon. Sa kanyang kanan ay si Doña Mercedes na kanina pa masama ang tingin kay Patricia habang humihigop ng kanyang sopas. Si Patricia na nakaupo sa tapat ng kanyang asawa ay kalmadong hinihiwa ang kanyang karne. Ang bawat galaw niya ay elegante at tila walang bahid ng problema bagay na lalong nagpapainit sa ulo ng kanyang biyenan. Hindi ko pa rin maubos maisip ang nangyari kanina. Patricia at basag ni Doña Mercedes sa katahimikan. Ibinaba nito ang kutsara ng padabog. Ang anak ko pinahiya sa harap ng maraming tao dahil lang sa isang security glitch. Alam mo ba kung gaano kahiya-hiya iyon sa pamilya natin? Nag-angat ng tingin si Patricia. Nakita niya ang pagsang-ayon sa mga mata ni Anthony. Oo nga hon. Gatong ni Anthony, ang boses ay may halong panunumbat. Alam mo bang muntik na akong dalhin ng security guard sa opisina nila? Sabi ng manager, stolen card daw. Stolen. Asawa mo ako, Patricia. Bakit mo pinatag na nakaw ang sarili mong card? Huminga ng malalim si Patricia. Ito na ang simula ng kanyang pagtatanghal. Kailangan niyang maging kapani-paniwala. Kailangan niyang maging ang masunuring asawa na inaasahan nilang makita. Patawarin mo ako, Anthony. Patawarin niyo ako, Mama. Sabi ni Patricia sa mahina at nagsisising boses. Tumawag kasi ang bangko sa akin kanina. May nakita silang transaction na malaki sa isang jewelry shop. Alam niyo naman na maraming hackers ngayon. Natakot ako baka na-clone ang card mo kaya pinablock ko agad para sa safety natin. Tiningnan niya si Anthony ng diretso sa mata. Hindi ko alam na ikaw pala talaga yon. Akala ko nasa meeting ka. Natigilan si Anthony. Ang pagbanggit sa jewelry shop at meeting ay nagpaalala sa kanya ng kanyang kasinungalingan. Namutla siya ng bahagya at umiwas ng tingin, nagkukunwaring abala sa pag-inom ng tubig. Oo. Nauutal na sagot ni Anthony. Natapos ng maaga ang meeting, naisipan kong tumingin-tingin ng regalo para sa anniversary natin. Surprise sana. Surprise pala, sabi ni Patricia na may tipid ng ngiti. Sayang naman, pero huwag kang mag-alala, Anthony. Para makabawi ako sa abala at hiya na naidulot ko, may inihanda akong regalo para sa iyo ngayong gabi. Regalo? Tanong ni Doña Mercedes. Ang mga mata ay biglang nagningning sa pagkakarinig ng salitang iyon. Ano yon, isang bagong kotse? O baka naman dagdag na allowance para sa anak ko? Tumayo si Patricia at kinuha ang isang itim na folder na nakapatong sa side table. Inilapag niya ito sa harap ni Anthony. Ang folder ay may gintong logo ng De Villa Group. Buksan mo, utos ni Patricia ng malambing. Binuksan ni Anthony ang folder. Habang binabasa niya ang laman, unti-unting lumaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang pagkabahala kanina ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng isang malapad na ngiti. Patricia, ito ba ay ang Quezon Ecolodge Project? Pagtatapos ni Patricia, matagal na nating pinaplano ito pero laging nade-delay dahil walang matinong mamumuno. Kinausap ko ang board kanina. Pumayag sila sa proposal ko. Lumapit si Patricia sa likod ni Anthony at ipinatong ang mga kamay sa balikat ng asawa. Naramdaman niya ang pagtigas ng kalamnan nito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement. Gusto kong ikaw ang maging CEO ng bagong subsidiary company na hahawak sa proyektong ito. Anthony, bulong ni Patricia. Ikaw ang masusunod sa lahat. Budget, hiring, construction, marketing. Lahat ng desisyon sa'yo manggagaling. Wala nang kailangan i-approve sa akin. Solo mong hawak ang kumpanya. Napasinghap si Doña Mercedes. CEO. Ang anak ko magiging CEO ng sarili niyang kumpanya. Oo, Mama. Sagot ni Patricia. Sa tingin ko ay panahon na para ipakita ni Anthony ang galing niya. Ilang taon na siyang nasa ilalim ng anino ko. Gusto kong siya naman ang sumikat. Ang project na ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Kapag nagtagumpay ito si Anthony,
na ang kikilalaning pinakamagaling na developer sa bansa. Nasilaw si Anthony. Ang mga salitang CEO, bilyon at sariling desisyon ay parang musika sa kanyang tenga. Nakalimutan na niya ang hiya sa mall. Nakalimutan na niya ang takot na mabuking. Ang nakikita na lang niya ay ang kapangyarihan at ang perang maaari niyang lustayin. Sigurado ka ba hon? Tanong ni Anthony, pero hawak na niya ang ballpen na nakadikit sa folder. Malaking responsibilidad ito. Tiwala ako sa'yo. Pagsisinungaling ni Patricia ng walang kurap. Kailangan mo lang pumirma dyan sa kontrata. Ang nakalagay dyan ay binibigyan kita ng full autonomy at full liability. Ibig sabihin sa'yo ang lahat ng papuri. Hindi pinansin ni Anthony ang salitang liability. Ang utak niya ay lumilipad na sa mga posibilidad. Sa wakas, hindi na siya hihingi ng pera kay Patricia. May sarili na siyang pondo. Mabibili na niya ang lahat ng gusto ni Bea. Mabilis na pinirmahan ni Anthony ang mga dokumento. Ang tunog ng ballpen sa papel ay tila tunog ng paghuhukay ng sariling libingan. Salamat, Patricia, sabi ni Anthony, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, hinalikan niya ang asawa sa pisngi. Hindi kita bibiguin. Alam ko, sagot ni Patricia pinupunasan ang pisngi na hinalikan ng asawa pagtalikod nito. Alam kong gagawin mo ang inaasahan ko. Kailangan nating mag-celebrate. Masayang sigaw ni Doña Mercedes. Kukuha ako ng champagne. Ipagmamalaki ko ito sa mga amiga ko bukas. Ang anak ko isang CEO na. Habang abala si Doña Mercedes sa pag-uutos sa mga katulong at habang inaayos ni Patricia ang mga pinggan, palihim na kinuha ni Anthony ang kanyang telepono. Naglakad siya patungo sa terrace, kunwari ay magpapahangin. Sinundan siya ng tingin ni Patricia mula sa refleksyon sa salamin ng bintana. Sa terrace, nanginginig ang mga daliri ni Anthony sa sobrang tuwa habang nagtatype ng mensahe. Anthony baby, manalo tayo. I just became the CEO of a huge project. May sarili na akong kumpanya. Wala nang limit sa credit card. Wala nang pakialam ang asawa ko. Mag-impake ka. Ipaparamdam ko sa iyo ang buhay ng isang reyna. Ipinadala niya ang mensahe kay Bea. Sa loob ng dining room nakatingin si Patricia sa madilim na hardin. Alam niya kung ano ang ginagawa ni Anthony. Alam niya kung sino ang ka-text nito. Ang Quezon Ecolodge Project ay isang bangungot. Ang lupa ay nasa gitna ng ancestral domain na may nakabinbing kaso sa korte. Ang mga lokal na residente ay galit sa mga taga-Maynila. Ang daan papunta roon ay halos hindi madaanan ng sasakyan kapag umuulan. At ang budget na ibinigay niya, sapat lang yon para sa pagsisimula, pero kulang para sa luho. Kapag nandoon na si Anthony, malayo sa ginhawa ng Makati, malayo sa mga koneksyon niya, at kasama ang isang babaeng sanay sa karangyaan tulad ni Bea. Doon magsisimula ang tunay na palabas. Cheers, anak! Sigaw ni Doña Mercedes habang itinataas ang baso ng champagne. Cheers, bye! Bulong ni Patricia sa sarili, itinaas ang kanyang baso ng tubig. Para sa iyong pagbagsak, Anthony. Ang hapunan ng mga mapagkunwari ay nagpatuloy puno ng tawanan at plano para sa kinabukasan habang ang bitag ay dahan-dahang sumasara sa kanilang paligid. Ang reyna ay gising na at ang laro ay nagsimula na. Ang The Sanctuary ay isang eksklusibong wellness center sa gitna ng Bonifacio Global City na tanging ang mga tunay na mayayaman lamang ang nakakaalam. Walang malaking karatula sa labas, tanging isang mabigat na pintong gawa sa mahogany at isang receptionist na kilala ang bawat miyembro sa pangalan. Ang hangin sa loob ay amoy eucalyptus at lavender at ang tanging naririnig ay ang mahinang agos ng tubig mula sa mga indoor fountains. Dito nagpunta si Patricia upang magpahinga bago ang malaking bagyo na parating sa kanyang buhay. Nakaupo siya sa isang pribadong lounge, nakasuot ng puting robe habang hinihintay ang kanyang therapist para sa kanyang lingguhang treatment. Nakapikit ang kanyang mga mata, ninanamnam ang katahimikan
na bihirang-bihira niyang maranasan sa mansyon ng mga De Villa. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Ang mabigat na pinto ng lounge ay bumukas ng malakas at kasabay nito ay pumasok ang isang matinis na boses na bumasag sa kapayapaan ng lugar. "I said I want the VIP room. Anong hindi pwede? Alam niyo bang girlfriend ako ng isang CEO?" Idinilat ni Patricia ang kanyang mga mata. Sa may reception area ng lounge, nakatayo si Bea. Suot nito ang isang designer dress na halatang bago, marahil ay binili gamit ang perang ninakaw ni Anthony. May hawak itong mamahaling bag na pilit ipinapangalandakan sa mukha ng receptionist. Ang receptionist, isang babaeng sanay sa mga kliyenteng may class, ay pilit nang ngumingiti bagamat halatang naiirita. "Ma'am, pasensya na po." Mahinahong paliwanag ng receptionist. "Ang Royal Suite ay naka-reserve na po para sa aming Diamond member ngayong hapon. Pwede po kayo sa deluxe room." "Ayoko ng deluxe." Pagmamatigas ni Bea, ang boses ay lalong tumitinis. "Gusto ko kung ano ang pinakamaganda. Ang boyfriend ko ang magbabayad, Anthony De Villa. Kilala niyo siya, di ba, the new CEO of Quezon Ecology?" Napataas ang kilay ni Patricia sa kanyang kinaupuan. Quezon Ecology. Mabilis talagang kumalat ang balita, lalo na kapag ipinagyayabang ng isang hangal. Hindi alam ni Bea na ang CEO na ipinagmamalaki niya ay isa lamang pain sa isang malaking bitag. "Ma'am, kahit sino pa po ang magbabayad policy po namin, ang first come first served para sa mga walk-in giit ng receptionist. At ang member na gumagamit ng suite ay narito na." Lumingalinga si Bea sa paligid hanggang sa dumapo ang tingin niya kay Patricia na nakaupo sa sulok tahimik na humihigop ng herbal tea. Hindi nakilala ni Bea si Patricia. Sa mga litrato sa social media at magazine, laging naka-makeup at naka-gown si Patricia. Ngayon, na walang kolorete sa mukha at nakapusod lang ang buhok, mukha lang siyang isang ordinaryong ginang na nagpapahinga. Lumapit si Bea kay Patricia, ang takong ng kanyang sapatos ay lumilikha ng nakakairitang ingay sa marmol na sahig. Tiningnan niya si Patricia mula ulo hanggang paa na may halong panghahamak. "Excuse me," sabi ni Bea. Hindi man lang nag-abalang maging magalang. "Ikaw ba ang naka-reserve sa Royal Suite?" Ibinaba ni Patricia ang kanyang tasa ng dahan-dahan. Tinitigan niya si Bea, ang babaeng sumira sa kanyang pamilya, ang babaeng lumapastangan sa kanyang dignidad. Sa malapitan, kitang-kita ni Patricia ang kapal ng makeup ni Bea, ang pilit na pagpapanggap na kabilang siya sa mundong ito. "Ako nga," simpleng sagot ni Patricia. "May problema ba, Hija?" Ang tawag na Hija ay tila nagpainit sa ulo ni Bea. Para sa kanya, isa itong insulto na nagpaparamdam na siya ay bata at walang alam. "Pwede bang ibigay mo na lang sa akin ang slot mo?" "Mataray na," sabi ni Bea. "Mukhang tapos ka na naman eh. At saka, to be honest, parang hindi mo naman kailangan ng royal treatment. Sa edad mong yan, maintenance na lang ang kailangan, hindi na enhancement." Narinig ni Patricia ang singhap ng receptionist sa likuran. Ang kapal ng mukha, ang kawalan ng modo. Ngumiti si Patricia, isang nangiti na malamig pa sa aircon ng kwarto. "Ang ganda ay hindi lang nakikita sa balat, Hija," sagot ni Patricia ng mahinahon. "Nakikita rin ito sa asal. At mukhang kahit anong treatment ang ibigay sa'yo dito, hindi nila maaayos ang ugali mo." Namula ang mukha ni Bea sa galit. "Anong sabi mo? Kilala mo ba kung sino ako? Ang boyfriend ko ay si Anthony De Villa. Kaya kong bilhin ang oras mo. Magkano ba ang kailangan mo para umalis dyan? 5,000, 10,000. Binuksan ni Bea ang kanyang bag at naglabas ng isang bundle ng pera. Ibinalibag ito sa maliit na mesa sa harap ni Patricia. Ang mga perang papel ay kumalat sa tabi ng tsa. "Ayan, kunin mo at umalis ka na. Gusto kong mag-relax bago kami pumunta sa resort namin." Hindi ginalaw ni Patricia ang pera. Tiningnan lang niya ito na parang basura. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang manager ng The Sanctuary, si Miss Torres. Kilala nito si Patricia ng personal
dahil si Patricia ang isa sa mga major investors ng wellness center na ito. Ano pong nangyayari dito? Tanong ni Miss Torres. Ang boses ay puno ng awtoridad. Miss Torres mo, tawag ni Patricia nang hindi tumatayo. Pakisabi sa batang ito na kunin ang kanyang barya at lumabas. Iniistorbo niya ang kapayapaan ko. Tumingin si Miss Torres kay Bea pagkatapos ay isa perang nakakalat at huli kay Patricia. Nanlaki ang mata ng manager nang makita kung sino ang binabastos ni Bea. Ma'am Patricia, yumuko si Miss Torres bilang paggalang. Pasensya na po sa abala. Humarap ang manager kay Bea. Ang ekspresyon ay nagbago mula sa pagiging magalang tungo sa pagiging matigas. Miss, pakikunang ang pera mo at lumabas ka na. Utos ni Miss Torres. Bakit ako ang palalabasin nyo? Sigaw ni Bea. Customer din ako. May pera ako. Miss Madiing, sabi ni Miss Torres. Ang babaeng binabastos mo ay si Mrs. Patricia de Villa. Siya ang may-ari ng building na ito at siya ang asawa ng lalaking ipinagmamalaki mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Bea. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Patricia de Villa. Ang babaeng nasa harap niya, ang matandang ininsulto niya, ay ang legal na asawa ni Anthony. Ang babaeng pinanggagalingan ng lahat ng luho na tinatamasa niya. Tumingin si Patricia kay Bea. Wala siyang sinabing salita, pero ang kanyang mga mata ay nagsusumbong ng lahat. Alam ko kung sino ka. Alam ko ang ginagawa niyo at wala kang kalaban-laban sa akin. Kunin mo ang pera mo. Ulit ni Patricia. Ang boses ay mababa pero tumatagos. Kakailanganin mo yan. Dahil sa mundong pinapasok mo, hindi lahat ay nabibili ng nakaw na yaman. Nanginginig ang mga kamay ni Bea habang dinadampot ang mga pera. Ang hiya ay bumalot sa kanya. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan siya ng receptionist ng manager at lalo na ng babaeng nakaupo ng parang reyna sa harapan niya. Wala nang nagawang magmataray si Bea. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palabas, halos madapa sa kanyang pagmamadali. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay hudyat ng kanyang pagkatalo. Sa labas ng The Sanctuary, sumandal si Bea sa pader, habol ang hininga. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa takot at galit. Hiyang-hiya siya. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na itinapon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Anthony. "Hello, babe." Sagot ni Anthony sa kabilang linya, halatang abala. "Anthony," sigaw ni Bea na iiyak sa galit. "Umalis na tayo. Ngayon na, ayoko na dito sa Manila." Teka lang, Bea. May inaasikaso pa ako sa bangko. Sabi ko sa'yo, next week pa tayo. Sabi ko ngayon na. Putol ni Bea. Nakita ko ang asawa mo. Pinahiya niya ako. Sinabi niya sa lahat na ako ang kabit. Anthony, hindi mo ba ako ipagtatanggol? Sabi mo, CEO ka na. Sabi mo, makapangyarihan ka na. Dalhin mo na ako sa Quezon. Gusto ko nang maging reyna sa sarili nating kaharian. Ayoko na dito. Natigilan si Anthony sa kabilang linya. Narinig niya ang desperasyon sa boses ni Bea. Ito ang pagkakataon niya para patunayan ang sarili. Si Patricia ay laging minamaliit siya. At ngayon, pati ang babaeng mahal niya ay inaapi nito. Sige, Bea. Desisyon ni Anthony. Ang boses ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala. Aalis tayo bukas. Nang madaling araw. Ipapakita ko sa kanila. Ipapakita ko kay Patricia na hindi niya tayo kayang diktahan. Magiging hari at reyna tayo sa Quezon. Pangako, hikbi ni Bea. Pangako. Mag-impake ka na. Sa loob ng lounge, muling sumandal si Patricia sa malambot na upuan. Isinara niya ang kanyang mga mata habang nilalagyan ng therapist ng warm towel ang kanyang noo. Narinig niya ang lahat. Alam niyang tatawag si Bea kay Anthony. Alam niyang mapipilitan si Anthony na madaliin ang pag-alis. Iyon mismo ang plano. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng therapist.
Oo, sagot ni Patricia na may munting nangiti. Mas magaan na ang pakiramdam ko ngayon. Simulan na natin. Ang engkwentro sa salon ay hindi aksidente. Ito ay ang huling tulak na kailangan para mahulog ng tuluyan ang mga daga sa bitag. At bukas, magsisimula na ang kanilang paglalakbay patungo sa impyernong inihanda ni Patricia para sa kanila. Ang paglubog ng araw sa kabundukan ng Quezon ay dapat sana'y isang mapayapang tanawin, ngunit para kina Anthony at Bea, ito ay tila babala ng isang paparating na dilubyo. Ang kanilang inupahang puting SUV na kanina lamang ay kumikinang sa kalinisan nang umalis sila ng Maynila ngayon ay nababalutan na ng makapal na putik na kulay kalawang. Ang daan patungo sa site ng Quezon Ecolodge Project ay hindi sementado. Ito ay isang makitid na landas na tinapyas sa gilid ng bundok, puno ng malalalim na lubak at matutulis na bato. Sa bawat pag-ugong ng makina ng sasakyan, habang pilit nitong inaahon ang matarik na kalsada, nararamdaman ni Anthony ang paghilab ng kanyang tiyan. Hindi ito ang malawak na highway na nakita niya sa brochure na ipinakita ni Patricia. Sa passenger seat si Bea ay nakakapit ng mahigpit sa hawakan ng pinto. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting summer dress at strappy sandals na binili niya sa Zara kahapon, isang outfit na bagay sa Boracay, hindi sa kagubatan. Anthony, sigurado ka ba na ito ang daan? Reklamo ni Bea, ang boses ay nanginginig sa bawat pagtalbog ng sasakyan. Kanina pa tayo walang signal. Paano kung maligaw tayo? At ang init. Sabi mo may aircon ang villa. Relax lang, babe. Sagot ni Anthony bagamat tumutulo na ang pawis sa kanyang noo. Sabi sa GPS, malapit na tayo. Private resort ito, kaya tago. Exclusive. Ganun talaga kapag para sa mayayaman. Pinilit ni Anthony na pakalmahin ang sarili. CEO na siya. Siya ang hari ng proyektong ito. Ilang sandali na lang sasalubungin sila ng staff, dadalhin sa rest house at magpapahinga sila sa jacuzzi habang umiinom ng wine. Sa wakas, narating nila ang isang kalawanging gate na gawa sa cyclone wire. Sa taas nito ay may nakasabit na tarpaulin na kupas na at punit-punit, future site of Quezon Ecolodge. Property of the Villa Group. Bumukas ang gate ng may garalgal na tunog, itinulak ng isang matandang lalaki na nakasuot ng punit na sando at bota. Ito si Mang Kanor, ang caretaker. Pumasok ang SUV sa loob. Inasahan ni Anthony ang isang manicured garden at isang modernong istruktura. Ngunit ang bumungad sa kanila ay isang malawak na lupaing maputik puno ng damo. At sa gitna ay may nakatayong 3 container van na pinagpatong-patong at isang lumang bahay na gawa sa kahoy na mukhang bibigay na sa susunod na bagyo. Itinigil ni Anthony ang sasakyan. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay nabasag lamang ng tunog ng ulan na nagsisimula ng pumatak sa bubong. Anthony, ang boses ni Bea ay mahina, halos pabulong. Nasaan ang villa? Baka nasa likod ng mga puno. Sagot ni Anthony pilit na kumakapit sa kanyang pantasya. Tara, baba tayo. Pagbukas ni Anthony ng pinto, agad na sumalubong sa kanya ang amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon. Bumaba siya at ang kanyang mamahaling leather loafers ay agad na lumubog sa 2 pulgadang putik. Sino kayo? Tanong ni Mang Kanor. Hindi man lang nag-abalang maging magalang. Nakasabit sa balikat nito ang isang itak. Ako si Anthony De Villa. Pagpapakilala ni Anthony, inaayos ang kanyang gusot na polo. Ang bagong CEO. At ito ang consultant ko, si Miss Bea. Nasaan ang project manager? Nasaan ang staff? Dumura si Mang Kanor sa lupa bago sumagot. Umalis na ang engineer nung nakaraang buwan pa, sir. Hindi sumesweldo eh. Ang natira na lang dito ay ako at 2 pahinante. Wala ring staff para sa bahay. Nanlaki ang mga mata ni Anthony. Anong walang staff? Ang sabi ng asawa ko, ang sabi ng board operational na ang phase 1
Phase 1. Tumawa si Mang Kanor, isang tawang tuyo at walang humor. Sir, tignan niyo ang paligid. Yang bahay na yan ang Phase 1. Diyan natutulog ang mga surveyor dati. Walang kuryente dyan, generator lang. At sira ang generator ngayon. Sa kabilang banda ng sasakyan, bumaba si Bea. Sa kanyang pag-apak, dumulas ang kanyang takong sa madulas na bato. Napasigaw siya habang bumabagsak ang kanyang puwetan sa maputik na lupa. Ang kanyang puting dress ay agad na namantsahan ng kulay tsokolate. Ah, ang dress ko. Tili ni Bea na iiyak habang pilit na tumatayo. Ang kanyang mga paa ay puno na ng putik. Anthony, ano ba tong lugar na to? Sabi mo para tayong mag-out of town? Para tayong nasa impyerno. Mabilis na umikot si Anthony para tulungan si Bea, pero tinabig siya nito. Ang mukha ng dalaga ay puno ng dumi at luha. Tumawag ka sa Manila. Sabihin mo, magpapadala sila ng helicopter. Ayoko dito. Sigaw ni Bea. Kinuha ni Anthony ang kanyang telepono. No service. Walang signal dito, ma'am. Sabi ni Mang Kanor habang nagsisindi ng sigarilyo. Kailangan niyo pang umakyat sa burol doon sa likod kung gusto niyo tumawag. Ang realidad ay unti-unting lumulukob kay Anthony. Walang villa, walang staff, walang signal, at kasama niya ang isang babaeng sanay sa aircon at room service na ngayon ay nagwawala sa gitna ng kagubatan. Mang Kanor, sabi ni Anthony pilit na pinatatatag ang boses. Linisin niyo ang bahay na yan. Ngayon din, Bea, pumasok ka muna sa kotse. Hindi ako papasok sa bahay na yan. Sigaw ni Bea. Mukhang may multo at tignan mo ang daming lamok. Totoo nga, habang dumidilim ang mga lamok na kasing lalaki ng langaw ay nagsisimula ng umatake. Pinapalo ni Anthony ang kanyang leeg at braso. Wala tayong choice, Bea Madilim, na para bumalik sa bayan. Bukas na bukas din ang ayusin ko ito. Ako ang CEO, di ba? May budget tayo. Papalayasin ko ang matandang yan at kukuha ako ng matinong kontraktor. Napilitan silang pumasok sa lumang bahay na kahoy. Sa loob, ang amoy ng amag ay mas matapang. Ang sahig ay maalikabok at may mga sapot ng gagamba sa kisame. Ang tanging ilaw nila ay ang flashlight ng cellphone ni Anthony at isang lampara na ibinigay ni Mang Kanor. Habang umiiyak si Bea sa isang sulok, nakaupo sa isang lumang silyang yantok, sinubukan ni Anthony na tawagan si Patricia gamit ang satellite phone na nahanap niya sa opisina ng container van. Matapos ang ilang minuto ng paghahanap ng signal sa bintana, sumagot si Patricia. Ang boses nito ay malinaw, may background music ng classical piano. Nasa spa ito o nasa isang magarang hapunan. Hello, Anthony, nakarating na ba kayo? Tanong ni Patricia. Ang tono ay kaswal na parang nagtatanong lang kung nakauwi na ang anak galing eskwela. Patricia, sigaw ni Anthony. Anong klaseng lugar ito? Sabi mo resort. Sabi mo handa na ang lahat. Walang kuryente, walang tubig. Ang bahay ay parang kandang ng baboy. Oh, talaga? Sagot ni Patricia, tila hindi nagulat. Ganoon ba kalala ang report ng dating manager? Kaya pala kailangan ka dyan, Anthony. Kaya ikaw ang pinadala ko. You are the visionary, remember? Ang trabaho mo ay i-transform ang lugar na yan. Transform? Paano ko gagawin yon kung wala man lang matulugan? May corporate card ka naman, di ba? Paalala ni Patricia. Gamitin mo yan para sa operasyon. Mag-book kayo ng hotel sa bayan kung kailangan habang pinapaayos mo ang site. Pero Anthony, tandaan mo ang kontrata. Profitability first. Bago ka humingi ng dagdag na pondo, kailangan mong magpakita ng progress. Naputol ang linya. Hindi dahil sa signal, kundi dahil ibinabana ni Patricia. Napatingin si Anthony sa card na hawak niya. Ang bagong De Villa corporate card. Ito ang kanyang lifeline. Bea, tumayo ka na dyan, sabi ni Anthony. Pupunta tayo sa bayan. Maghahanap tayo ng hotel. Kahit anong hotel, ako ang bahala. Bumalik sila sa sasakyan
at nagmaneho ng 1 oras pabalik sa pinakamalapit na bayan. Nakahanap sila ng isang maliit na inn, ang Quezon Travelers Inn. Hindi ito 5-star, pero may aircon at malinis na kama. Sa reception, hinarap ni Anthony ang bantay ng may yabang. Best room, 2 nights, isama mo na ang dinner. Utos niya sabay abot ng corporate card. Isinaksak ng bantay ang card sa terminal. Naghintay sila. Si Bea ay nakasandal sa counter, yakap ang sarili, nanginginig sa lamig at gutom. Transaction failed. Sir, decline po, sabi ng bantay. Imposible, giit ni Anthony. Try it again. That's a corporate platinum card. Sinubukan ulit. Declined. Sir, baka po hindi pa activated o baka overlimited. Namutla si Anthony. Ang card na ito ang tanging hawak niya. Ang personal card niya ay nakablock na. Ang cash niya ay kakaunti na lang dahil ipinambayad niya sa toll gate at gasolina kanina. Subukan mo ito. Sabi ni Anthony, inaabot ang isa pang card, ang personal debit card niya, kung saan pumapasok ang allowance niya dati mula kay Patricia. Insufficient funds. Tumingin ang bantay kay Anthony na may halong hinala. Ang lalaking nakasuit na puno ng putik, kasama ang babaeng umiiyak na parang baliw at parehong walang pambayad. Sir, cash na lang po kung meron kayo. Policy po namin pay first bago check-in. Kinapa ni Anthony ang wallet niya. 2,000 piso. Iyon lang ang natitira. Sapat lang para sa isang gabi, sa standard room at kaunting pagkain. Lumingon siya kay Bea. Ang tingin ng babae ay nagtatanong nagmamakaawa at unti-unti nang nagiging galit. Babe, bulong ni Anthony, may cash ka ba dyan? Babayaran kita bukas. Offline lang siguro. Ang bangko. Nanlaki ang mata ni Bea. Cash? Anthony, dinala mo ako sa gitna ng gubat, tapos ako ang pagbabayarin mo. Sige na, emergency lang. Padabog na binuksan ni Bea ang kanyang bag at inilabas ang natitira niyang pera. 1,000. 3,000 po ang sweet, sir, sabi ng bantay. Kasama na ang breakfast. Kukunin namin, sabi ni Anthony. Inaabot ang gusot-gusot na mga pera. Nang gabing iyon sa loob ng maliit na kwarto, naamoy mothballs habang naririnig ang ingay ng tricycle sa labas, hindi makatulog si Anthony. Katabi niya si Bea na nakatalikod at humihikbi ng mahina. Ang hari ng Quezon ay nakahiga sa isang matigas na kutsyon habang ang kanyang kaharian ay nababalot ng putik at kadiliman. At sa Maynila, alam niyang natutulog si Patricia sa kanilang malambot na kama, marahil ay nakangiti habang nananaginip ng tagumpay. Ang putik sa kanyang sapatos ay matatanggal, pero ang putik na nagsisimulang bumalot sa kanyang pangalan at dignidad ay tila hindi na matatanggal kailanman. Ang Casa Isabel ang itinuturing na pinakamarangyang restaurant sa buong bayan ng San Ildefonso. Kilala ito sa mga antigong kagamitan, mga chandelier na kristal at sa pagiging paboritong tagpuan ng mga politiko at mayayamang hasyendero ng probinsya. Dito nagpasya si Anthony na ganapin ang kanyang grand launching dinner para sa Quezon Ecolodge Project. Kailangan niyang bawiin ang kanyang dignidad. Matapos ang bangungot ng unang gabi sa isang mumurahing inn at ang putik sa kanyang sapatos, kailangan niyang ipakita sa lahat, lalo na kay Bea at sa mga lokal na opisyal, na siya pa rin ang Anthony De Villa, ang CEO na may hawak ng bilyon-bilyong pondo. Nakasuot si Anthony ng kanyang huling malinis na suit, isang charcoal gray na gawa sa Italian wool. Si Bea naman, bagamat halatang pagod at irritable, ay pinilit magayos. Suot niya ang isang itim na cocktail dress at ang natitira niyang mga alahas na hindi pa naisasangla. Sa isang mahabang mesa, sa gitna ng restaurant, nakaupo ang mga panauhin ni Anthony, si Mayor de Maculangan ang hepe ng pulisya, at ilang miyembro ng konseho. Sila ang mga taong kailangan niyang paikutin para makuha ang mga permit na kinansela dahil sa sengketa sa lupa. Order anything you want, gentlemen. Mayabang na pahayag ni Anthony habang iwinawagayway ang menu. Sagot ng kumpanya.
Gusto kong matikman niyo ang pasasalamat ng Divila Group sa inyong suporta. Ang mayor, isang matabang lalaki na may suot na barong, ay tumawa ng malakas habang hinihimas ang kanyang tiyan. Iyan ang gusto ko sa mga taga-Maynila Galante, sabi ng mayor. Huwag kang mag-alala, Mr. CEO. Basta ba tuloy-tuloy ang ganitong pakikisama, madaling pipirmahan ang mga papel. Nag-order sila ng walang humpay. Lechon de leche, mga higanteng hipon steak na inangkat pa mula sa Australia at ilang bote ng pinakamahal na alak na mayroon ng kasa, isabo. Ang mesa ay halos bumigay sa bigat ng pagkain. Si Bea na kanina pagutom dahil biskit lang ang kinain nila sa tanghalian ay kumain ng parang walang bukas. Pansamantala niyang nakalimutan ng init at lamok. Sa sandaling ito, naniwala ulit siya sa pantasya na siya ay isang donya. Habang nagkakatuwan ang mga bisita, palihim na bumulong si Bea kay Anthony. Babe, sigurado ka ba na okay na ang card mo? Baka mapahiya na naman tayo. Tanong niya, ang takot ay bumabalik sa kanyang mga mata. Relax, Bea, bulong ni Anthony, bagamat nararamdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likod. Tumawag na ako sa opisina kanina. Sabi ng sekretary ko, inaayos na. Ito ang corporate black card. Imposibleng hindi gumana ito. Glitch lang yung kahapon. Natapos ang hapunan. Ang mga plato ay simot na at ang mga bote ng alak ay ubos na. Ang mayor ay namumula na sa kalasingan, panay ang papuri kay Anthony. To Mr. De Villa, ang pag-asa ng San Ildefonso. Sigaw ng mayor habang itinataas ang baso. Cheers na! Sagot ng lahat. Dumating ang waiter, dala ang bill sa isang maliit na tray na pilak. Kinuha ito ni Anthony nang hindi tinitingnan ang halaga at mabilis na inilagay ang kanyang De Villa Corporate Black Card sa ibabaw nito. Keep the change, sabi ni Anthony nang may yabang. Kinuha ng waiter ang tray at naglakad patungo sa cashier. Ipinagpatuloy ni Anthony ang pakikipagkwentuhan sa hepe ng pulisya tungkol sa plano niyang magtayo ng golf course. Lumipas ang 5 minuto. Pagkatapos ay 10. Nakita ni Anthony na nagbubulungan ang waiter at ang manager sa counter. Ang manager, isang istriktang babae na may salamin, ay tumingin sa direksyon ni Anthony. Kinabahan si Anthony. Lumapit ang manager sa kanilang mesa. Ang musika sa restaurant ay tila humina. Ang tawanan ng mga politiko ay unti-unting namatay nang mapansin nilang seryoso ang mukha ng manager. Excuse me, Mr. De Villa, sabi ng manager sa malakas na boses, sapat para marinig ng buong mesa. May problema po sa card ninyo. Declined po. Parang binuhusan ng yelo si Anthony. Ang ngiti sa mukha ng mayor ay naglaho. Declined ulit ni Anthony, tumatawa ng pilit. Imposible. Baka sira ang terminal nyo. Subukan nyo ulit. Sinubukan na po namin ng 3 beses, sir. Ang lumalabas na error ay account frozen o kaya contact issuer. May iba pa po ba kayong card? Nagsimulang magbulungan ang mga konsehal. Si Bea ay yumuko, tinatakpan ng mukha gamit ang kanyang buhok. Teka lang. Nanginginig na, sabi ni Anthony. Tatawagan ko ang bangko. May pagkakamali ito. Inilabas ni Anthony ang kanyang telepono. Sa desperasyon, tinawagan niya si Patricia. Naka-loudspeaker ito dahil nanginginig ang kanyang kamay at gusto niyang marinig ng manager na mayaman siya at may technical error lang. Sumagot si Patricia sa 2 ring. Anthony, boses ni Patricia kalmado at malinaw. Patricia, sigaw ni Anthony. Ang boses ay may halong takot at galit. Bakit declined ang corporate card? Nasa gitna ako ng meeting kasama si Mayor, nakakahiya. Ayusin mo ito ngayon din. Natahimik ang buong restaurant. Ang lahat ay nakikinig sa tawag. Anthony, sagot ni Patricia, ang boses ay malamig na parang bakal. Hindi mo ba nabasa ang email ng Finance Department? Naka-freeze ang lahat ng accounts ng Quezon Project. Ano, bakit? Dahil sa audit report ngayong umaga? Paliwanag ni Patricia, ang bawat salita ay parang latigo.
May nakitang malaking discrepancy sa pondo. Iniiimbestigahan ka ng Board for Embezzlement. Habang wala pang resulta, tinigil ng bangko ang lahat ng credit lines. Embezzlement. Wala akong ninanakaw. Wala nga ba ano yung kinakain nyo dyan? Nakita ko ang real-time transaction attempt. 50,000 piso para sa isang hapunan. Anthony, habang ang mga trabahador mo sa site ay walang sahod, iyan ba ang pamamalakad ng isang CEO? Napasinghap ang mayor. Ang tingin ng mga opisyal kay Anthony ay nagbago mula sa paghanga tungo sa pandidiri. Patricia, please, ayusin mo muna to. Nasa harap ako ng mayor. Nagmakaawa si Anthony na wala na ang lahat ng yabang. Ikaw ang CEO, Anthony. Ikaw ang may full liability. Solusyonan mo yan gamit ang sarili mong diskarte. Huwag mo akong idamay sa kahihiyan mo. Click. Binabaan siya ng telepono. Ang katahimikan sa restaurant ay mas mabigat pa sa sementadong pader. Tumayo ang mayor. Hinampas niya ang mesa dahilan para tumalon ang mga kubyertos. Akala ko ba big-time investor ka? Sigaw ng mayor, ang mukha ay kulay ube sa galit. Wala ka palang pera. Sinayang mo ang oras ko, manloloko. Mayor, sandali, magpapaliwanag ako. Huwag mo akong kausapin. Dura ng mayor. Hepe, tandaan mo ang mukha ng taong to. Kapag may narinig akong reklamo sa kanya sa bayan ko, ipakulong mo agad. Nagmarcha palabas ang mayor at ang kanyang mga kasama. Iniiwan si Anthony at Bea na nakaupo sa gitna ng mga tirang pagkain. Humarap ang manager kay Anthony. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Sa likod niya ay 2 malalaking security guard. Sir, 52,000 pesos ang bill, sabi ng manager ng matigas. Paano niyo babayaran yan? Wala akong cash. Bulong ni Anthony. Kung ganoon, tatawag ako ng pulis. Estafa ito. Wag. Sigaw ni Bea, biglang tumayo. Wag niyo kaming ipakulong. E di magbayad kayo. Tinanggal ni Anthony ang kanyang relo, ang Rolex na regalo ni Patricia. Ang relo na simbolo ng kanyang status. Ito, nanginginig na inabot ni Anthony ang relo. Rolex yan. 300,000 ang halaga niyan. Sapat na yan pambayad. Kinuha ng manager ang relo at sinuri ito. Siguraduhin niyo lang na totoo ito. Dahil kung peke ito, hahabulin ko kayo hanggang impyerno. At yung hikaw mo mismo, dagdag ng manager, nakatingin kay Bea. Pampuno sa abala. Anong tili ni Bea? Diamond ito, bigay ng manlolokong itong putol ng manager. Ibigay mo na kung ayaw mong matulog sa kulungan ngayong gabi. Umiiyak na tinanggal ni Bea ang kanyang mga hikaw at ibinato sa manager. Pinalabas sila ng restaurant na parang mga basurang itinapon. Sa labas bumubuhos ang malakas na ulan. Wala silang dalang payong. Wala na silang sasakyan dahil kinuha na ito ng rental company kanina habang kumakain sila dahil sa declined payment sa card na nakafile. Naglakad sina Anthony at Bea sa madilim na kalsada. Ang putik ay tumalsik sa mukha ni Anthony, humalo sa kanyang luha at ulan. Ang kanyang magandang suit ay basang-basa na. Si Bea ay nanginginig sa lamig, ang maskara ay kumalat sa kanyang pisngi. Wala kang kwenta, Anthony. Bulong ni Bea sa gitna ng ulan. Sabi mo CEO ka. Sabi mo Reyna ako. Yan ba ang trato sa Reyna? Ang ipakain sa mayor, tapos iiwan sa kalsada. Tumahimik ka, Bea. Sigaw ni Anthony, binubuhos ang galit sa dalaga. Kasalanan mo to. Kung hindi dahil sa luho mo, hindi tayo mapapahamak ng ganito. Kasalanan ko. Ikaw ang nagdala sa akin dito. Nag-away sila sa gitna ng bagyo, 2 taong parehong talunan, parehong walang dignidad, habang ang kidlat ay gumuguhit sa langit, tila tumatawa sa kanilang kamalasan. Sa malayo ang Casa Isabel ay nananatiling maliwanag at mainit, isang paraiso na kailanman ay hindi na nila muling matitikman. Ang gabi sa loob ng container van ay kasing init ng impyerno kahit na bumabagyo sa labas. Ang tunog ng ulan na humahampas sa yero
ay tila mga martilyong dumudurog sa natitirang katinuan ni na Anthony at Bea. Wala silang kuryente. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na kandila na hiningi nila kay Mang Kanor kanina kapalit ng huling pakete ng sigarilyo ni Anthony. Basang-basag gutom at pagod na kaupo si Anthony sa isang lumang kawayang upuan. Ang kanyang Italian suit ay sira-sira na punit sa manggas at puno ng putik. Sa kabilang banda nakaupo si Bea sa sahig yakap. Ang kanyang mga tuhod, ang kanyang maskara ay kumalat na sa buong mukha na parang isang horror movie character. Nagugutom ako. Reklamo ni Bea, ang boses ay paos na sa kaiiyak. Anthony, gumawa ka ng paraan. Ikaw ang lalaki. Ikaw ang CEO. Bakit tayo nagtitiis dito? Tumahimik ka, Bea. Asik ni Anthony, hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang isip ay naglalakbay, naghahanap ng lusot. Nag-iisip ako. Nag-iisip. Anong iisipin mo? Wala ka ng pera. Wala ka ng card. Wala ka ng kwenta. Sigaw ni Bea. Tumayo si Anthony, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Lumapit siya kay Bea at hinablot ang braso nito. Huwag mo akong masabihan ng ganyan. Kung hindi dahil sa luho mo, may ipon pa sana ako. Yung kondo mo sa BGC, yung kotse mo, saan galing yon? Sa akin. Binitawan niya si Bea ng padabog. Napaupo ulit ang dalaga sa sahig, pero imbes na matakot, tiningnan niya si Anthony nang may paghamak. Binigay mo yon dahil mahal mo ako, sagot ni Bea. Mahal. Tumawa si Anthony nang mapakla. Ngayong wala na akong pera, mahal mo pa ba ako? Hindi sumagot si Bea. Ang katahimikan niya ay sapat na sagot. Napahilamos si Anthony ng mukha. Kailangan nila ng pera. Kailangan nilang makaalis dito bukas. Kahit pamasahe lang pabalik ng Maynila. Naalala niya ang bag na dala ni Belle? Ang Hermes Birkin na binili niya para dito noong nakaraang buwan. 500,000 piso ang ibinigay niya kay Bea para bilhin iyon. Ang bag mo, sabi ni Anthony, biglang lumiwanag ang mukha. Yung Birkin, ibigay mo sa akin. Nanlaki ang mata ni Bea. Hinigpitan niya ang yakap sa bag na nasa tabi niya. Ayoko, akin ito. Bea, huwag kang tanga. Sigaw ni Anthony pilit na inaagaw ang bag. Ibebenta natin yan. Kahit sangla lang, sapat na yan. Para makauwi tayo at makakuha ng hotel, ibigay mo. Nagbuno sila sa gitna ng madilim na kwarto. Kalmot tulak sigaw. Sa huli dahil sa lakas ng lalaki na agaw ni Anthony ang bag. Huwag, Anthony, please. Pagmamakaawa ni Bea, umiiyak ng totoo. Binuksan ni Anthony ang bag sa ilalim ng liwanag ng kandila. Sinuri niya ang balat. Sinuri niya ang tahi. Bilang isang taong lumaki sa luho at asawa ni Patricia na mahilig sa tunay na luxury items, alam ni Anthony ang amoy at pakiramdam ng tunay na Hermes. Pero ang bag na hawak niya, amoy goma. Ang tahi ay hindi pantay sa gilid. Ang hardware ay masyadong magaan. Natigilan si Anthony. Tumingin siya kay Bea na ngayon ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Peke to, bulong ni Anthony. Anthony? Peke to? Sigaw ni Anthony, ibinabato ang bag sa mukha ni Bea. Binigyan kita ng kalahating milyon para bumili nito. Nasaan ang pera? Nasaan ang sukli? Umiwas ng tingin si Bea, nanginginig ang labi. Pipinadala ko sa nanay ko sa probinsya. Pampagawa ng bahay. Pampagawa ng bahay. Natawa si Anthony, isang tawang baliw. Nagnakaw ako sa kumpanya ng asawa ko para bigyan ka ng luho. Tapos loloko mo lang pala ako. Bumibili ka ng Class A sa Green Hills. Tapos binibulsa mo ang pera. Bakit ikaw lang ba ang pwedeng manloko? Sumbumbat si Bea, tumatayo at tinutulak si Anthony. Niloloko mo rin naman si Patricia. Pare-pareho lang tayong magnanakaw dito. At saka, buti na lang nagtabi ako ng pera kasi alam kong darating ang araw na magiging ganito ka, walang kwenta.
Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Bea. Napahawak ang dalaga sa kanyang mukha. Ang sakit ay nagdulot ng katahimikan sa pagitan nila. Ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ni Anthony ng pisikal. Lumayas ka sa harapan ko, nang gigigil na bulong ni Anthony, bago pa kita mapatay. Tumalikod si Anthony at humiga sa maruming kutsyon sa sulok, tumatalikod sa babaeng minahal niya ng higit sa kanyang asawa. Pagod na siya. Gusto na lang niyang matulog at sana paggising niya panaginip lang ang lahat. Naiwan si Bea na nakatayo. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ngayon ay tuyo na at puno ng puot. Walang kwenta isip ni Bea. Tapos na ang maliligayang araw ko sa lalaking ito. Lubog na ang barko. Kailangan ko nang tumalon. Hinintay niyang bumigat ang paghinga ni Anthony. Pagkalipas ng kalahating oras, humihilik na ang lalaki dahil sa pagod at gutom. Dahan-dahang gumapang si Bea palapit sa kung saan nakalagay ang pantalon ni Anthony. Kinuha niya ang cellphone nito. Alam ni Bea ang passcode ng birthday niya. 0425. Bumukas ang telepono. May 15% battery pa. Sapat na. Mabilis na binuksan ni Bea ang photo gallery. Alam niyang tanga si Anthony. Alam niyang mahilig itong mag-screenshot ng mga tagumpay nito. At tama siya. Sa folder na may pangalang confidential, nakita niya ang lahat. Mga screenshot ng bank transfers mula sa pondo ng De Villa Group papunta sa personal account ni Anthony. Mga litrato ng mga pekeng resibo na ipinasa niya sa accounting. Mga chat messages kay Doña Mercedes tungkol sa kung paano nila uubusin ang pera ni Patricia bago sila maghiwalay. At higit sa lahat ang mga litrato ng mga dokumentong pinirmahan niya, mga kontratang nagpapatunay na alam niyang illegal ang ginagawa niya sa Quezon Project. Ngumiti si Bea sa dilim, ang ngiti ng isang ahas na nakakita ng pagkakataong tumuklaw. Sorry Anthony, bulong niya sa hangin. Pero sa mundong ito, matira ang matibay. Binuksan niya ang kanyang sariling cellphone. Gamit ang natitirang signal na pasulpot-sulpot, kinuhaan niya ng litrato ang screen ng cellphone ni Anthony. Isa-isa. Malinaw. Lahat ng ebidensya. Pagkatapos nag-login siya sa Instagram. Hinanap niya ang account ni Patricia De Villa. Nag-type siya ng mensahe. Bea, good evening, Mrs. De Villa. Alam kong galit ka sa akin, pero may hawak akong makakatulong sa'yo. Gusto kong makipag-deal. Ibibigay ko sa iyo lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ng asawa mo at ng nanay niya. Ang kapalit lang ay tiket pauwi ng Manila at kaunting pera para makasimula ako ulit. Ayoko nang madamay sa kanya. Please reply. Sent. Pagkatapos ipadala binura ni Bea ang sent message sa kanyang outbox para walang ebidensya. Ibinalik niya ang cellphone ni Anthony sa bulsa nito. Dahan-dahan siyang nag-impake. Kinuha niya ang kanyang mga damit, ang kanyang mga pekeng alahas at ang pekeng Hermes bag. Lumabas siya ng container van sa gitna ng ulan. Sa gate nakita niya si Mang Canor, nagising pa umiinom ng gin sa ilalim ng waiting shed. Mang Canor, tawag ni Bea, nilalabas ang huling alahas na tunay isang gintong kwintas na bigay ng lola niya. Ihahatid niyo ba ako sa bayan akin na to ibibigay ko sa'yo? Tinignan ni Mang Canor ang ginto. Kinagat niya ito para siguraduhin. Tumango ang matanda at binuhay ang makina ng kanyang lumang motorsiklo. Sumakay si Bea sa likod basang-basa, pero hindi na niya alintana. Habang papalayo ang motor, sa maputik na impyerno ng Quezon Eco Lodge, lumingon siya sa huling pagkakataon sa container van kung saan natutulog ang lalaking naniwalang siya ang hari. Paalam, King Anthony. Bulong ni Bea. Sana mag-enjoy ka sa putikan mo. Ang motor ay nawala sa dilim. Iniwan si Anthony na mag-isa, walang pera, walang alyado, at walang kamalay-malay na. Ang huling alias na magpapabagsak sa kanya ay nanggaling sa babaeng pinag-alayan niya ng lahat. Ang umaga sa Makati ay maaliwalas isang matinding kaibahan sa bagyong iniwan ni Anthony sa Quezon. Ang De Villa Corporate Tower ay nakatayo ng matayog ang salamin nito.
ay kumikinang sa ilalim ng araw, tila isang higanteng monumento ng kapangyarihan at yaman. Sa lobby ng gusali ang mga empleyado ay nagmamadaling pumasok suot ang kanilang malilinis na uniforme at amoy ng mamahaling pabango. Ngunit ang normal na daloy ng umaga ay naabala ng isang eksena sa may reception desk. Isang lalaking gusgusin may putik pa sa laylayan ng pantalon at amoy pawis at alak ang nagsisisigaw sa security guard. Ang kanyang mukha ay puno ng tumubong balbas at ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa kawalan ng tulog. Ito si Anthony. Nakarating siya ng Maynila matapos isang ang kanyang huling pag-asa, ang kanyang dangal sa isang loan shark sa probinsya kapalit ng pamasahe sa bus. Buong biyahe ang galit niya ay nag-aalab. Galit kay Bea na nagnakaw at nang iwan sa kanya. Galit kay Patricia na nagpahiya sa kanya. At galit sa mundo na tila pinagtutulungan siya. Sabi ko, papasukin niyo ako. Sigaw ni Anthony. Tinatabig ang kamay ng gwardiya. Ako si Anthony De Villa. Ako ang asawa ng may-ari ng kumpanyang ito. Ako ang CEO ng Quezon Project. Ang receptionist ay nakatingin sa kanya nang may halong takot at pandidiri. Sir, wala po kayong appointment. At saka, nasa meeting po si Ma'am Patricia. Wala akong pakialam sa meeting. Akmang susugurin ni Anthony ang elevator nang harangin siya ng 2 pang security guard. Nagkaroon ng komosyon. Ang mga tao sa lobby ay naglabasan ng kanilang mga telepono, kinukunan ng video ang baliw na nagwawala. Sa gitna ng gulo tumunog ang telepono sa reception desk. Sinagot ito ng receptionist. Opo, ma'am. Opo, papupuntahin ko po. Ibinaba ng receptionist ang telepono at sinenyasan ang mga gwardiya. Papasukin niyo siya, sabi ng receptionist. Sabi ni Ma'am Patricia, hinihintay na raw siya sa boardroom. Ngumiti si Anthony ng mapakla. Inayos niya ang kanyang gusot-gusot na kwelyo, pilit na ibinabalik ang kanyang nawalang dignidad. Sabi ko sa inyo, anggil niya sa mga gwardiya, magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin kapag naibalik ko na ang posisyon ko. Sumakay si Anthony sa elevator. Habang umaakyat ito sa ika-40 palapag, pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Mukha siyang pulubi, pero hindi bale. Kapag nakaharap na niya ang board, kapag naipaliwanag niya na biktima lang siya ng sitwasyon, maniniwala sila. Siya pa rin ang Anthony De Villa. Ang charming, ang magaling magsalita. Bumukas ang elevator, ang pasilyo patungo sa boardroom ay tahimik at malamig. Binuksan ni Anthony ang pinto ng padabog. Patricia, sigaw niya, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. Natigilan ang lahat ng nasa loob. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Patricia. Suot niya ang isang purong puting suit na nagbibigay sa kanya ng aura ng isang hindi maabot na diyosa. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bahid ng gulat. Sa paligid ng mesa ay ang mga miyembro ng Board of Directors, ang mga tiyuhin at pinsan ni Patricia na may hawak ng shares. At sa tabi ni Patricia nakaupo si Doña Mercedes. Ang ina ni Anthony ay nakasuot ng itim na terno, humihigop ng kape. Nang makita niya ang itsura ng kanyang anak, marumi, mabaho at mukhang kriminal, muntik na niyang mabitawan ang kanyang tasa. Anthony, bulalas ni Doña Mercedes na patayo sa gulat. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit amoy lupa ka? Hindi pinansin ni Anthony ang kanyang ina. Dumiretso siya kay Patricia. Bakit mo ginawa yon? Sumbumbat si Anthony, ang mga ugat sa leeg ay lumalabas. Pinutol mo ang pondo. Iniwan mo ako sa gitna ng gubat na walang pera. Pinahiya mo ako sa mga tauhan ko. Asawa mo ako. Patricia, paano mo nagawa to? Nanatiling nakaupo si Patricia. Tiningnan niya si Anthony mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa, hindi para sa lalaki, kundi para sa sarili niya noon na nagmahal sa ganitong klase ng tao. Umupo ka, Anthony. Utos ni Patricia ng mahinahon. Late ka na sa meeting. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa'yo. Tungkol sa akin, ano, sisiraan mo na naman ako?
Hindi paninira ang pagsasabi ng totoo. Sagot ni Patricia. Sumenya si Patricia kay Attorney Salvador na nakatayo sa gilid. Pinindot ng abogado ang remote ng projector. Ang ilaw sa kwarto ay dumilim. Sa malaking screen sa likod ni Patricia lumabas ang isang video. Ito ay video ni Bea. Kuha ito sa loob ng isang hotel room marahil ay kagabi lang matapos siyang tumakas. Mugto ang mga mata ni Bea pero malinaw ang kanyang boses. Ako po si Bea Alonzo. Panimula ng babae sa video. Gustong-gusto ko pong humingi ng tawad kay Mrs. Patricia de Villa. Inaamin ko po nagkaroon kami ng relasyon ng asawa niya, si Anthony. Pero siya po ang nagpupumilit. Siya po ang nagsabi na mayaman siya. Siya po ang gumastos ng pera ng kumpanya para sa kondo ko sa sasakyan ko at sa mga luho namin. Namutla si Anthony. Parang sinuntok siya sa sikmura. Si Bea, trinaydor niya ako. At hindi lang po iyon. Patuloy ni Bea sa video. Sabi po ni Anthony ginagamit lang niya si Patricia para sa pera. Ang plano po nila ng nanay niya ay ubusin ang pondo ng kumpanya bago siya makipaghiwalay. Ang buong kwarto ay napasinghap. Ang mga mata ng board members ay lumipat kay Doña Mercedes. Sinungaling, sigaw ni Anthony. Sinungaling ang babaeng yan. Patricia, huwag kang maniwala dyan. Bitter lang yan kasi iniwan ko siya. Talaga, tanong ni Patricia. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ito? Nagbago ang slide sa screen. Ngayon naman ay mga scanned copies ng bank transfer receipts. Transfer to Doña Mercedes de Villa 500,000 piso. Casino payment. Transfer to Doña Mercedes de Villa 1 million Philippine pesos. Allowance. Purchase Louis Vuitton bag delivered to Mercedes de Villa. Lahat ng ito ay galing sa project funds ng Quezon Ecolodge at ng iba pang accounts na hawak ni Anthony noon. Humarap si Patricia sa kanyang biyenan. Si Doña Mercedes ay nanginginig na ang kanyang muka ay namumutla sa ilalim ng makapal na pundasyon. Mama, tawag ni Anthony lumapit sa ina para humingi ng kakampi. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo na hindi totoo yan. Sabihin mo na pinalabas lang natin na sayo, pero para sa negosyo yan. Lumayo si Doña Mercedes. Itinulak niya ang kamay ni Anthony na parang may nakakahawang sakit. Huwag mo akong idamay, Anthony. Sigaw ni Doña Mercedes, ang boses ay matinis sa takot. Wala akong alam dyan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pera. Sabi mo, galing sa bonus mo, hindi ko alam. Naninakaw mo pala yon sa kumpanya. Natigilan si Anthony, ang kanyang sariling ina. Ang babaeng ipinagtanggol niya, ang babaeng binigyan niya ng lahat ng luho. Gamit ang nakaw na yaman, ay tinatalikuran siya ngayon para iligtas ang sarili. Ma, bulong ni Anthony, ang luha ay nagsisimulang tumulo. Alam mo ang totoo. Ikaw pa nga ang nagsabi na karapatan nating gastusin ang pera ni Patricia dahil asawa ko siya. Sinungaling. Tili ni Doña Mercedes tumayo at nagtago sa likod ni Attorney Salvador. Adik ka, nagsusugal ka. Kaya ka nagkakaganyan, Patricia, maniwala ka sa akin. Wala akong kinalaman sa gawain ng anak ko. Ipakulong mo siya kung gusto mo, pero huwag mong idamay ang allowance ko. Ang huling pangungusap ay nagpainit sa tenga ng lahat. Huwag idamay ang allowance. Iyon lang ang mahalaga sa kanya. Tumawa si Patricia ng mahina. Isang tawa na puno ng pait at tagumpay. Nakikita mo na ba, Anthony? Tanong ni Patricia. Iyan ang pamilyang ipinagpalit mo sa akin. Isang kabit na ibinenta ka para sa tiket pauwi at isang ina na itinakwil ka para sa allowance. Bumagsak ang balikat ni Anthony. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Wala na si Bea. Wala na ang mama niya. Wala na ang pera. Ang lungkot ay napalitan ng isang madilim na galit. Tumingin siya kay Patricia, ang babaeng nakaupo ng mapayapa sa kabisera. Ang babaeng may kasalanan ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi siya mahuhuli. Kung hindi dahil sa kanya, hari pa rin siya. Ikaw, ungol ni Anthony. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang demonyo.
Sa isang iglap na wala sa sarili si Anthony, sumugod siya patungo kay Patricia. Gusto niya itong saktan. Gusto niyang burahin ang nangiti sa mukha nito. "Mamatay ka na," sigaw ni Anthony habang inaabot ang leeg ni Patricia. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga kamay, dalawang malalaking security guard ang dumamba sa kanya mula sa gilid. Bumagsak si Anthony sa sahig, ang mukha ay tumama sa makapal na karpet. Pinilipit ng mga gwardiya ang kanyang mga kamay sa likod. "Bitawan niyo ako. Asawa ako ng may-ari. Bitawan niyo ako." Sigaw ni Anthony habang nagpupumiglas ang laway ay tumatalsik sa sahig. Tumayo si Patricia. Naglakad siya palapit kay Anthony na nakadapa sa sahig. Tiningnan niya ito na parang isang insekto. "Attorney Salvador," sabi ni Patricia nang hindi inaalis ang tingin sa asawa. "Ilabas mo na ang warrant." Inilabas ng abogado ang isang piraso ng papel. "Anthony De Villa," basa ni Attorney Salvador, "arestrado ka sa salang qualified theft, estafa at falsification of documents." Ang mga pulis ay naghihintay na sa labas. "At ikaw, Doña Mercedes," baling ni Patricia sa biyenan. Napalunok si Doña Mercedes. "Patricia Hiya, alam kong galit ka pero pamilya tayo." Dati putol ni Patricia. Simula ngayon, putol na ang lahat ng suporta. Ang bahay na tinitirhan mo nakapangalan sa kumpanya. Mayroon kang 24 oras para mag-impake. Ang allowance mo, stop payment na simula kaninang umaga. At ang mga utang mo sa kasino, bahala ka nang magbayad. Hindi mo pwedeng gawin ito. Matanda na ako. Iyak ni Doña Mercedes akmang luluhod. Mayroon akong nahanap na magandang home for the aged sa probinsya. Malamig na sagot ni Patricia. "Mura lang doon. Iyon lang ang kaya kong ibigay sa'yo." Nagkatinginan ang mga miyembro ng board. Walang nagsalita. Walang kumampi. Nakita nila ang ebidensya. Nakita nila ang kasamaan ng mag-ina. Ilabas sila. Utos ni Patricia sa security. Hinila ng mga gwardiya si Anthony patayo. Habang kinakaladkad siya palabas ng boardroom, nagtatadyak siya at nagsisisigaw. "Patricia, hindi pa tayo tapos. Babawi ako." "Pagsisisihan mo to." Ang boses ni Anthony ay unti-unting humina. Habang sumasara ang mabigat na pinto ng boardroom, natahimik ang buong silid. Bumalik si Patricia sa kanyang upuan. Inayos niya ang kanyang blazer. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na maluwag ang kanyang dibdib. "Gentlemen," sabi ni Patricia sa mga shareholders, "pasensya na sa abala. Ngayong nalinis na natin ang basura, maaari na tayong magsimula sa tunay na agenda, ang pagbangon ng De Villa Group." Sa labas ng pinto, ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsisimula ng umalingaw-ngaw hudyat ng katapusan ng paghahari ni Anthony at ang simula ng kanyang impyerno. Ang lobby ng De Villa Corporate Tower, na karaniwang tahimik at puno ng formalidad, ay naging isang sirkus ng kahihiyan. Ang mga empleyado na dati ay yumuyuko kay Anthony. Tuwing dumadaan ito, ay ngayon nakatayo sa gilid. Hawak ang kanilang mga telepono, kinukunan ng video ang pagbagsak ng kanilang dating amo. Dalawang unipormadong pulis ang mahigpit na nakahawak sa magkabilang braso ni Anthony. Ang kanyang mamahaling suit na ngayon ay puno na ng gusot at mantsa ng putik. Mula sa Quezon ay tila isang basahan na lang na nakasabit sa kanyang katawan. "Bitawan niyo ako," sabi ko. "Bitawan niyo ako." Sigaw ni Anthony. Ang boses ay paos at basag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng takot at pagtanggi sa katotohanan. "Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako si Anthony De Villa. Tatawagan ko ang mayor. Tatawagan ko ang chief. Sir, tumahimik na po kayo," sabi ng isang pulis sa matigas na tono. "May warrant of arrest kami. Ang karapatan niyong manahimik ay nagsisimula ngayon. Anumang sasabihin niyo ay pwedeng gamitin laban sa inyo sa korte." Ang malamig na bakal ng posas ay dumampi sa mga pulso ni Anthony. Ang tunog ng paglock nito
ay mahina lamang, ngunit para kay Anthony, ito ay kasing lakas ng pagsara ng pintuan ng isang kabaong. Sa likod ng kordon ng seguridad, nagbubulungan ang mga tao. Grabe, totoo pala ang chismis. Nagnakaw daw sa kumpanya para sa kabit. Karma yan. Ang yabang-yabang niyan dati. Narinig ni Anthony ang bawat salita. Ang bawat bulong ay tila karayom na tumutusok sa kanyang balat. Hinanap ng kanyang mga mata si Patricia. Nasaan ang asawa niya? Nasaan ang babaeng laging sumasalo sa kanya? Siguro ay nagbibiro lang ito. Siguro ay isa lang itong matinding leksyon at mamaya ay pipigilan na ni Patricia ang mga pulis. Ngunit wala si Patricia sa lobby. Sa itaas sa loob ng executive office na amoy kape at lumang kahoy, ibang klaseng paghuhukom naman ang nagaganap. Nakaupo si Doña Mercedes sa sofa, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang baso ng tubig. Ang kanyang maskara ay kumalat na sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa harap niya ay nakatayo si Patricia kasama si Attorney Salvador. Patricia Hija. Simula ni Doña Mercedes, ang boses ay nanginginig sa takot at manipulasyon. Hindi mo naman seryosohin yung sinabi mo sa boardroom, di ba pamilya tayo? Nanay ako ng asawa mo. Lola ako ng mga pamangkin mo. Saan ako pupunta? Tiningnan ni Patricia ang biyena ng walang emosyon. Inabot niya ang isang manipis na folder mula kay Attorney Salvador at inilapag ito sa mesa. Tiningnan ko ang mga bank accounts mo, Mama, sabi ni Patricia. Wala nang laman. Ang pensyon mo mula sa yumaong papa ay naisangla mo na pala. 3 taon na ang nakakararaan para sa sugal. Ang mga alahas na iniregalo ko sa'yo, nasaan na? Yumuko si Doña Mercedes. Napilitan lang ako. Kailangan kong bawiin ang talo ko. At ginamit mo ang pera ng kumpanya pera ko para suportahan ang bisyo mo. Putol ni Patricia. Tinulungan mo pa si Anthony na dayain ang accounting books para lang maitago ang mga luho nyo. Tinawag mo pa akong kuripot sa mga chat nyo ng anak mo. Nadala lang ako ng emosyon. Pagdadahilan ni Doña Mercedes, lumuluhod at kumakapit sa palda ni Patricia. Patawarin mo na ako. Matanda na ako. Saan ako pupulutin kung palalayasin mo ako? Paano na ang mga amiga ko? Ano na lang ang sasabihin nila kapag nalaman nilang wala na akong bahay? Iyon pa rin ang inaalala niya, ang sasabihin ng ibang tao. Hinawi ni Patricia ang kamay ng biyenan ng marahan, ngunit marin. Huwag kang mag-alala sa sasabihin nila, Mama, dahil wala ka nang mukhang ihaharap sa kanila, sabi ni Patricia. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may isang brochure na may larawan ng isang simpleng gusali sa probinsya ng Laguna. Bahay Kalinga. Basa ni Doña Mercedes, nanlaki ang mga mata sa horror. Home for the Aged. Patricia Isa, itong institusyon para sa mga mahihirap. Amoy ihi dyan. Walang aircon. Hindi ako mabubuhay dyan. Iyan lang ang afford ng budget na inilaan ko para sa'yo. Sagot ni Patricia ng malamig. Bayad na ang unang 6 na buwan. May pagkain, may kama at may mga madreng mag-aalaga sa'yo. Mas mabuti pa nga yan kaysa sa kulungan. Dahil kung tutuusin, pwede kitang isama sa kaso ni Anthony bilang kasabwat. Natigilan si Doña Mercedes. Ang pagbanggit sa kulungan ay nagpatigil sa kanyang pag-iinarte. Pumili ka, Mama. Patuloy ni Patricia. Ang Bahay Kalinga o ang Women's Correctional sa kulungan, walang naglilinis ng puwetan mo kapag hindi mo na kaya. Sa Bahay Kalinga may dignidad pa kahit paano. Napahagulgol si Doña Mercedes. Ang kanyang buhay na puno ng karangyaan, mahjong at tea parties ay naglaho na parang bula. Wala na siyang alas. Wala na siyang anak na mauutangan. Wala na siyang manugang na maloloko. Ang sasakyan ay naghihintay sa baba para ihatid ka. Sabi ni Patricia tumatalikod. Kunin mo na ang mga gamit mo. Isang maleta lang ang pwede. Iniwan ni Patricia ang kanyang biyenan na umiiyak sa sofa, isang matandang babae na naging biktima ng sarili niyang kasakiman. Bumaba si Patricia sa lobby.
Sakto namang inilalabas na ng mga pulis si Anthony. Nang makita ni Anthony si Patricia na lumabas mula sa elevator, nagpupiglas ito. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. "Patricia, Patricia!" Sigaw ni Anthony, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong building. "Parang awa mo na. Huwag mo akong ipakulong. Magbabago ako. Gagawin ko lahat. Magiging janitor ako. Magiging driver mo ako. Huwag lang sa kulungan." Huminto si Patricia sa gitna ng lobby. Tiningnan niya ang lalaking minahal niya sa loob ng 25 taon. Ang lalaking pinangakuan niya sa altar. Ang lalaking paulit-ulit na sumaksak sa kanya patalikod. Lumapit siya ng kaunti sapat lang para marinig ni Anthony ang kanyang boses nang hindi sumisigaw. "Huli na ang lahat. Para sa pagbabago, Anthony," sabi ni Patricia. "Mahal kita. Mahal kita, Patricia." Iyak ni Anthony. Ang uuhog at luha ay naghahalo sa kanyang mukha. "Patawarin mo ako. Naligaw lang ako ng landas." "Hindi ka naligaw." Sagot ni Patricia, ang kanyang boses ay matatag. "Pinili mong lumihis. Pinili mong nakawin ang pinaghirapan ng pamilya ko para ibigay sa iba. Pinili mong ipahiya ako. At ngayon, pinipili ko ang hustisya. Walang hiya ka. Walang utang na loob." Biglang nagbago ang tono ni Anthony nang ma-realize niyang hindi tatalab ang pagmamakaawa. Ang tunay na kulay nito ay lumabas muli. "Pinayaman kita. Kung wala ako, wala kang kwenta." Umiling si Patricia. "Ikaw ang walang kwenta, Anthony. Ako ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Ako ang nagbigay sa iyo ng buhay. At ngayon, binabawi ko na ang lahat." Sumenya si Patricia sa mga pulis. "Dalhin niyo na siya." Hinila ng mga pulis si Anthony palabas ng gusali. Ang pinto ng police mobile ay bumukas. Puwersahang ipinasok si Anthony sa loob. Ang kanyang ulo ay inialalay ng pulis para hindi tumama sa bubong isang huling kilos ng respeto bago siya tuluyang maging preso. Sa labas, ang mga kamera ng media ay kumikislap ng walang humpay. Ang mukha ni Anthony na nakadikit sa bintana ng police car ay puno ng takot at pagsisisi. Nakatingin siya kay Patricia na nakatayo sa tuktok ng hagdan ng building, mukhang reyna na nagmamasid sa pagtatapon ng basura. Isinara ng pulis ang pinto ng mobile ng malakas. Umandarang sasakyan ng sirena ay nagsimulang umugong humahawi sa traffic ng Makati. Dinala nito si Anthony palayo sa mundo ng aircon steak at silk sheets patungo sa mundo ng sementadong sahigrasyon na pagkain at bakal na rehas. Sa tabi ng police mobile, isa pang sasakyan ang dumating, isang lumang van ng bahay Kalinga. Nakita ni Patricia na inilalabas ng driver ang isang umiiyak na Doña Mercedes. Hila-hila ang isang maliit na maleta. Wala nang lingunan. Tumalikod si Patricia at naglakad pabalik sa loob ng kanyang gusali. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila tunog ng kalayaan. Sinalubong siya ni Attorney Salvador. "Tapos na, Patricia," sabi ng abogado. "Nakafile na ang annulment. Nakafile na ang kaso. Ang mga asset na nakapangalan sa kanila ay frozen na." "Salamat, Tito Sal," sagot ni Patricia. Huminga siya ng malalim. Ang hangin sa lobby ay tila mas magaan ngayon. Ngayon maaari na tayong bumalik sa trabaho. Sumakay si Patricia sa elevator mag-isa. Sa pagsara ng pinto, nakita niya ang kanyang refleksyon sa makintab na metal. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa fitting room. Hindi na siya ang martir na asawa. Siya na muli, si Patricia de Villa. At ang reyna ay gising na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang init ng tag-init ay bumabalot sa Metro Manila. Ngunit sa loob ng visitors area ng City Jail, ang init ay tila nagmumula sa siksikang mga katawan ng mga dalaw at preso. Ang hangin ay amoy pawis, lumang pagkain at kawalan ng pag-asa. Nakaupo si Anthony sa isang mahabang bangko na gawa sa kahoy. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos at may mamahaling pomade ay ngayoy ahit na. Ang kanyang balat ay nangingitim at magaspang
dahil sa kakulangan ng bitamina at pagbibilad sa araw sa tuwing oras ng ehersisyo. Suot niya ang kulay kahel na t-shirt na may tatak na detainee. Nakatingin siya sa pinto umaasa. Ngayon ang araw ng pagdinig para sa kanyang annulment case. Umaasa siya na pupunta si Patricia. Gusto niyang makita ang asawa. Gusto niyang lumuhod umiyak at magmakaawa muli. Baka sakaling may natitira pang pagmamahal. Baka sakaling maawa ito sa kanyang kalagayan. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang pamilyar na mukha. Hindi si Patricia. Si Attorney Salvador. Bumagsak ang balikat ni Anthony. Ang abogado ay naupo sa harap niya sa kabilang panig ng salamin na may maliliit na butas para magkaroon ng komunikasyon. Inilapag nito ang isang makapal na dokumento. Nasaan si Patricia? Tanong ni Anthony, ang boses ay garalgal. Bakit hindi siya pumunta? Hindi na kailangan sagot ni Attorney Salvador ng malamig. Pinirmahan na niya ang lahat. Ang kailangan na lang ay ang pirma mo para sa legal separation at dissolution of property. Gusto ko siyang makausap, Attorney. Pakiusap ni Anthony. Sabihin mo sa kanya nagsisisi na ako. Sabihin mo miss na miss ko na siya. Tiningnan siya ni Attorney Salvador ng diretso sa mata. Walang bahid ng awa. Anthony, sa tingin mo ba ay may pakialam pa siya? Ang babaeng niloko mo, ninakawan mo, at ipinagpalit mo sa isang gold digger? Masaya na siya ngayon. Ang huling bagay na gusto niyang makita ay ang mukha ng taong sumira sa buhay niya noon. Itinulak ng abogado ang dokumento at isang mumurahing ballpen sa ilalim ng siwang ng salamin. Pirmahan mo na ito. Kapag ginawa mo yan, titigilan na ng kumpanya ang paghahabol sa natitira mong mga kaso ng estafa. Makukulong ka pa rin dahil sa qualified theft, pero hindi ka na namin dodoblehin. Iyan ang huling regalo ni Patricia sa'yo. Nanginig ang kamay ni Anthony habang hawak ang ballpen. Tumingin siya sa paligid. Ang mga preso sa likod niya ay nagtatawanan, nag-aaway, naghihintay ng rasyon. Ito na ang buhay niya ngayon. Wala ng BGC, wala ng Quezon Ecolodge, wala ng Rolex. Dahan-dahan niyang pinirmahan ang papel. Ang tinta ay kumalat ng kaunti sa papel dahil sa pawis ng kanyang kamay. Salamat, sabi ni Attorney Salvador habang kinukuha ang papel. Tumayo ang abogado at inayos ang kanyang jas. Attorney, tawag ulit ni Anthony bago makaalis ang matanda. Kamusta si Mama si Bea? Huminto si Attorney Salvador at lumingon, isang nangiti ng awa ang sumilay sa kanyang labi. Ang nanay mo ay nasa Laguna. Nagtatanim na siya ng gulay sa bahay Kalinga. Mukhang hiyang siya sa simpleng buhay. At si Bea? Umiling ang abogado. Huwag mo na siyang isipin. May sarili na rin siyang impyerno. Umalis ang abogado. Naiwan si Anthony na nakatulala sa kawalan habang ang ingay ng kulungan ay unti-unting nilalamon ang kanyang diwa. Sa isang fast food chain sa Cubao, abala si Bea sa pagpupunas ng sahig. Suot niya ang uniforme ng janitress kulay asul na polo shirt at maluwang na pantalon. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakasalon, ay nakapusod na lang ng simple at medyo magulo. Wala siyang makeup. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging may manicure ay maikli at pudpud na sa kakakuskos ng inidoro. Hoy, miss, ang dumi pa dito sa ilalim ng mesa. Ayusin mo naman ang trabaho mo. Sigaw ng isang customer na estudyante. Sorry po, sir. Lilinisin ko na po. Sagot ni Bea nang nakayuko, pinipigilan ang pagtulo ng luha. Dati, siya ang nagsisisigaw sa mga waiter. Dati siya ang nagrereklamo kapag hindi malamig ang tubig. Ngayon, siya na ang nasa ibaba. Matapos niyang ibenta ang lahat ng pekeng alahas at maubos ang perang nakuha niya mula sa pagsangla ng kanyang gamit, walang tumanggap sa kanya sa mga modeling agency. Kumalat ang balita tungkol sa ginawa niya sa De Villa Group. Naging persona non grata siya sa mga high society events. Wala siyang choice kundi tanggapin ang trabahong ito para lang may makain. Habang pinupunasan niya ang sahig, napatingin siya sa TV na nakasabit sa dingding ng fast food. Balita sa tanghali.
Sa screen nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Patricia de Villa. Nakatayo ito sa harap ng isang bagong renovate. Nagusali, nagugupit ng ribbon habang pinaliligiran ng mga bata at kababaihan. Ang caption sa balita, philanthropist Patricia de Villa binuksan ang kanlungan ng pag-asa para sa mga biktima ng abuso. Napanood ni Bea kung paano ngumiti si Patricia sa kamera. Maganda, elegante, at higit sa lahat malaya. Napahigpit ang hawak ni Bea sa mop. Inggit at pagsisisi ang nararamdaman niya. Kung hindi siya naging ganid, kung hindi siya nagpaloko kay Anthony, sana ay may maayos pa siyang buhay. Miss yung sahig. Sigaw ulit ng customer. Opo, eto na. Sagot ni Bea at ipinagpatuloy ang pagkayod sa dumi ng iba habang ang kanyang sariling buhay ay nananatiling marumi. Samantala, sa isang tahimik na bayan sa Laguna, nakaupo si Doña Mercedes sa isang silyang tumba-tumba sa beranda ng bahay Kalinga. Nakatingin siya sa malawak na palayan sa harap ng pasilidad. Wala siyang suot na alahas. Ang suot niya ay isang simpleng duster na bulaklakin. Sa tabi niya may isang madring nagbabalat ng mangga. Alam niyo, sister, kwento ni Doña Mercedes, sa madre ang boses ay mahina at nanginginig. Dati may mansyon ako sa Makati. May 10 kaming katulong. Ang anak ko, CAO siya ng malaking kumpanya. Tumangulang ang madre, sanay na sa kwento. Opo, Lola Mercedes. Kinwento niyo na po yan kanina. Hindi kayo naniniwala. Bulong ni Doña Mercedes. Totoo yon. Mayaman ako. Donya ako. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos, Lola. Sagot ng madre, sabay abot ng hiwa ng mangga. Kain na po kayo. Masarap ito. Kinuha ni Doña Mercedes ang mangga. Matamis ito, pero mapait ang lasa sa kanyang bibig. Walang nakikinig sa kanya. Walang naniniwala sa kanya. Dito isa lang siyang matandang babae na iniwan ng panahon. Ang kanyang kayamanan ay naging alaala na lang at ang kanyang pangalan ay wala ng bigat. Isang luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Naalala niya ang mukha ni Patricia noong huling beses silang nagkita. Ang mukha ng babaeng tinawag niyang kuripot at walang kwenta. Ngayon ang babaeng iyon ang nagbabayad para may matulugan siya at makain. Ang kabalintunaan ay napakasakit. Sa Forbes Park, Makati, nakatayo si Patricia sa harap ng kanilang dating mansyon. Ang malaking bahay na saksi sa 20 taon ng kanyang pagtitiis at sakripisyo. Ang gate ay bukas na bukas. Ang mga lumang portrait ni na Anthony at Doña Mercedes ay tinanggal na sa mga dingding at sinunog na sa likod bahay. Ang mga mamahaling muebles na puno ng alikabok ng kasinungalingan ay pinalitan na ng mga simpleng kagamitan. Sa itaas ng gate, may bagong karatula, Kanlungan ng Pag-asa Sanctuary of Hope. Imbes na ibenta ang bahay at ibaon ang nakaraan, pinili ni Patricia na baguhin ito. Ginawa niya itong shelter para sa mga babaeng inabuso ng kanilang asawa, mga babaeng naloko at mga batang walang matuluyan. Ang bahay na dating kulungan ng kanyang damdamin ay naging simbolo ng kalayaan para sa iba. Lumabas si Patricia sa gate. Suot niya ang isang simpleng puting blusa at maong na pantalon. Mukha siyang mas bata ng 10 taon. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan ng nawala. Isang itim na sports car ang nakaparada sa driveway, ang regalo niya sa sarili noong nakaraang linggo. Ito ang kotse na pinapangarap ni Anthony na bilhin noon, pero hindi nito magawa dahil wala itong sariling pera. Ngayon, si Patricia na ang nagmamaneho nito. Binuksan niya ang pinto ng kotse at sumakay. Ang amoy ng bagong leather ay sumalubong sa kanya. Inilagay niya ang susi sa ignition. Umugong ang makina ng malakas, parang isang halimaw na nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Tumingin siya sa rearview mirror. Nakita niya ang kanyang sarili. Wala nang bakas ng luha, wala nang bakas ng pagdududa. Ang renewal of vows na dapat sanang mangyari 6 na buwan na, ang nakakaraan ay natuloy din sa wakas.
pero hindi kay Anthony. Nag-renew siya ng vows sa kanyang sarili. Nangako siyang mamahalin ang sarili na hindi na siya magpapaabuso at na siya ang magiging reyna ng sarili niyang kaharian. Binuksan niya ang radyo. Isang masayang kanta ang tumutugtog. Inapakan ni Patricia ang silinyador. Ang sasakyan ay humarurot palabas ng subdivision patungo sa highway patungo sa paglubog ng araw na hindi sumisimbolo ng katapusan kundi ng isang napakagandang simula. Ang reyna ay gising na at hindi na siya muling pipikit.